Sa pagsisimula ng Season 4, Episode 1 ng Demon Slayer ay ipinakita sila Shinashugawa, Obanai, at dalawa pa habang nasa abandonado at sirang kastilyo. Sinabi pa ni Obanai na dahil daw sa malayo ang lokasyon ng kastilyo na ito, ang mga demonyo ay malayang nakakagalaw na para bang mga Panginoon. Tinanong pa niya sa isa nilang kasama na kung sigurado daw ba siya na doon dinala ang mga taga-nayon. Sumagot naman ito ng oo at sinubukan pa daw nila itong sundan at bantayan hanggang gabi ngunit wala na silang nakita na mga taga doon. Sinabihan naman siya nito na hindi iyon basta na lang mawawala at ganoon lang daw sila kadali na naloko ng mga demonyo at pagkatapos ay mayroon na naman na isang babae ang nawawala ngayon. Habang sila daw ay nagbabantay ang babae ay nawala nang hindi daw nila namamalayan at pagkatapos ay sinabihan sila ni Shinashugawa na wala naman itong maaasahan sa kanila. Pagkatapos ay itinuro ni Obanai ang halimaw na may dala sa babae at sinabi niya na hindi pa naman daw huli ang lahat. Hinabol nila ang demonyong may dala sa babae pagkatapos ay nagtungo ito sa direksyon papunta sa kastilyo. Tumingin pa ito sa kanilang direksyon at pagkatapos ay sinabi nito na dapat daw ay pinatay na niya ang mga ito kagabi pagkatapos ay pumasok ito sa isang bahay. Dumating silang apat at pumasok sa bahay kung saan nagtungo ang demonyo na kanilang hinahabol. Pagpasok nila sa loob ay hindi nila namalayan na nakatago lang ang ibang mga demonyo at anumang oras ay handa na silang salakayin. Lumabas ang isang demonyo mula sa kisame at pagkatapos ay sinalakay ang isa nilang kasamahan. Pagkatapos ay tinapos naman ni Obanai ang halimaw na sasalakay sana dito, gayon din si Shinashugawa ay iniligtas din ang isa nilang kasamahan. Pagkatapos ang lahat ng halimaw na nakapaligid sa kanila ay sinalakay sila at dito nagsimula ang madugong labanan. Walang kahirap-hirap na tinatapos ni Shinashugawa ang lahat ng demonyo na sumasalakay sa kanya, gayon din si Obanai ay madali lamang din niyang tinatapos ang mga ito. Nang matalo na nila ang lahat ng halimaw ay sinabihan niya ang dalawa na umalis na at simula daw dito ay silang dalawa na lang ang magpapatuloy. Sinabi din ni Shinashugawa na nakakasagabal na din daw kasi silang dalawa kaya mas mabuti daw na umalis na muna sila. Pagkatapos ay napaisip silang dalawa at sinabi niya na parang kakaiba daw ang nangyayari ngayon sa lugar na ito. Sinabi pa niya na hindi pa daw niya na-experience ang salakayin ng mga demonyo ng sabay-sabay sa iisang lugar. Pagkatapos ay narinig niya ang boses ng babae na humihingi ng tulong mula sa itaas. Pagkatapos ay agad niya itong pinuntahan at dito ay nakita niya ang madaming mga demonyo na nakaabang sa kanila. Ginamit niya ang second form ng kanyang espada ang Purifying Wind Breathing Claws, at sa isang hagupit lamang ay naglahong parang bula ang mga demonyo. Pagkatapos ay muling nagsalputan ang mga demonyo at dito ay nag-follow up naman ng pagsalakay si Obanai. Inilabas niya ang fifth serpent breathing form ng kanyang espada at pagkatapos ay hinagupit ng kanyang anyong ahas ang lahat ng natitirang mga demonyo. Pagkatapos ng pagsalakay na iyon ay ipinakita ang demonyo na may hawak sa babae at sinabi na ang mga ito daw ay malalakas at hindi mga pangkaraniwang demon hunter. Muli itong tumakbo palayo at pagkatapos ay sinabihan siya ni Shinashugawa na pakawalan daw niya ang babae dahil hindi daw ito makakawala sa kanyang kamatayan habang tinatapos ang mga demonyo na humaharang sa kanya. Patuloy ang pagdating ng mga demonyo at mula sa labas ay sinabi ni Shinashugawa na kung saan daw kaya nanggagaling ang mga ito. Sinabihan naman siya ni Obanai na mag-focus na lang daw ito sa paghabol sa babae at siya na daw ang bahalang haharap sa mga demonyo na ito. Sinabi naman niya na siya na ang bahala sa paghabol dahil na boring na din naman daw siya sa mga demonyo na ito bago tuluyang umalis. Pagkatapos ay ipinakita si Obanai habang ginamit ang kanyang third form serpent breathing at pagkatapos ang mga halimaw ay na-wash out sa isang pikit mata lamang. Dito ay sinabihan niya ang demonyo na may dala sa babae na ang pagpidyaw sa kanya gamit ang mga mahihinang demonyo ay pagsasayang lamang daw ng oras. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga demonyo na salakayin siya ngunit sa isang paghampas lamang ng kanyang espada ang lahat ay naglahong parang bula. Sinabi ng demonyo na wala siyang laban sa mga ito at pagkatapos ay sinabihan niya ito na kung talaga daw ba na gusto niyang mailigtas ang babae. Pagkatapos ay inihagis niya ito ng malayo ngunit dito ay dumating si Obanai at iniligtas niya ang babae. Pagkaligtas nila sa babae ay mabilis nilang tinungo ang kinaroroonan ng demonyo at pagkatapos ito ay tumalon. Sinundan nilang dalawa ang demonyo at pagtalon nila sila ay nagulat sa kanilang nakita.
Ang direksyon na pinatunguhan nito ay tila ba isang malaking lugar na kung saan nandito ang lahat ng mga demonyo. Pagkatapos ay nang naabutan na niya ito ay tila ba isang portal na sa pagsara ng pintuan ay bigla itong nagsara kasabay ng paglaho ng tila ba isang buong lugar ng mga demonyo. Tinanong siya ni Obanay kung anong nangyari at bigla itong nawala at sinagot lang siya nito na kahit daw siya ay walang ideya kung papaanong nangyari iyon. Sa eksenang ito ay ipinakita si Kanaw na habang nakasakay sa isang karwahe pagkatapos ay tinanong siya na kung sigurado na daw ba ito na bababa na siya. Pagbaba niya ay nagpasalamat ito at dito ay ipinakita na binati siya ng mga bata at sinabi na maligayang pagbabalik. Dito ay binati niya ang kanyang kapatid na si Shinobu Kocho at ito naman ay tumugon din sa kanya ng pagbati. Sinabi niya kay Kanaw na natalo na daw nila Tanjiro at ng iba pa ang dalawang nasa upper rank. Si Nezuko naman daw ay kasalukuyang nagpapagaling at ito ay nakikitaan ng malaking pag-unlad. Sinabi din niya na malamang daw ay gagamitin ni Muzan ang mga demonyo sa katawan nito upang siya ay tuluyang makuha dagdag pa niya. Para magkaroon ng demonyong mananaig sa araw ay dadalo daw siya sa isang agarang meeting kasama ang mga Hashira sa Ubuyashiki Residence. Habang siya daw ay nandoon ay nakiusap siya dito na kung maaari daw ay protektahan niya si Nezuko at ito daw ay hindi isang utos kundi isang kahilingan na kangiti pa nitong sinabi. Sa eksenang ito ay ipinakita si Tanjiro at tinanong niya ang kanyang kausap na si Goto kung okay lang daw ba ang mga taga-Nayon. Sumagot naman ang kanyang kausap at sinabi na wala daw siyang masyadong impormasyon tungkol doon pero sigurado daw siya na ang mga demonyo ay sa gabi sumasalakay kaya ang mga taga-Nayon ay walang magawa kundi ang magpalipat-lipat ng tirahan. Swerte din daw na iyon lang ang mga pinsala na nakuha nila gayong dalawang nasa upper class ang nakalaban sabi pa niya. Ang mga kalaban na iyon ay talagang napakalakas at talagang hindi mo iisipin na mabubuhay ka pa sa ganoong sitwasyon dagdag pa niya. Sa tuwing gumagawa ng mga pagsalakay ang mga demonyo sa hating gabi ang mga hukbo ay gumagawa ng nayo na walang laman bilang isang panlinlang. Pagkatapos sa oras ng pagsalakay ng mga demonyo ay wala na silang makikitang mga tao dahil ang mga ito ay nakapagtago na sa ligtas na lugar. Ang lahat ng iyon ay bunga ng matalinong pag-iisip ng mga pinuno at ng kanyang pamilya at ang mga prediction nito ay talagang napaka-accurate sabi pa nito. Sinabihan niya ito na ilang araw din daw siyang walang malay at kung ayos lang daw ba na kumain siya ng madami dahil siya ay kasalukuyan pa lamang na nagpapagaling. Sinagot naman siya nito na okay lang naman daw sabi ni Kanroji dahil kahit naman daw siya ay kumakain ng madami. Sinabihan naman siya ni Goto na parang mas lalo daw silang nagiging malapit sa isa't isa dagdag pa nito. Dito ay muling nagtanong si Goto sa kanyang kapatid dahil ito daw ay gumawa ng isang bagay na hindi kapani-paniwala at sinabi na kung okay lang daw ba siya muli nitong tanong. Sinagot naman siya ni Tanjiro at sinabi na maayos naman daw siya at ito daw ay nagsisimula ng maglakad kahit pa na may araw. Hindi daw ba ito nakakaapekto ng masama sa kanya dahil isa itong demon at sinagot naman siya nito na nagkaroon naman daw ng mga eksaminasyon sa kanya, ngunit ang resulta ay hindi pa din daw niya alam. Hindi daw niya masasabi kung ito daw ba ay babalik bilang tao o mag-evolve bilang isang demonyo sabi pa niya. Sa eksenang ito ay ipinakita ang grupo ng mga Hashira at pagkatapos ay ipinakita na dumating na sila Shinashugawa at Obanai. Humingi ito ng patawad dahil sila daw ay na-late at sinabi naman ni Himejima na okay lang daw at sila ay binati nito dahil sa matagumpay daw na misyon ng mga ito. Sinabi niya dito na nabalitaan daw niya na nakipaglaban daw sa upper rank sila Kanroji at Tokito. Sumagot naman si Kanroji at sinabi na totoo daw at ang mga iyon daw ay talagang malalakas. Sinabi pa niya na akala daw nila ay hindi nila ito matatalo ngunit dahil daw sa pagtutulungan nila ay nagawa nila itong matalo dagdag pa niya. Nagtatakang sinabi naman ni Shinashugawa na siya daw ay nagseselo sa mga ito dahil kung bakit daw siya ay walang nakakaharap na malalakas na taga-upper class dagdag pa nito. Binati naman sila ni Obanai at sinabi na mabuti naman daw at hindi sila gaanong napahamak sa laban na iyon. Kinikilig naman siyang tumugon dito at sinabi na okay lang naman siya pagkatapos ay sinabi na concern din daw pala ito sa kanya. Nagpasalamat din si Tokito sa pag-alala nito at sinabi na okay lang din siya kahit na hindi pa siya full recovery. Nagpasalamat naman siya dito dahil sa kabila ng matinding laban na iyon ay walang namatay sa hanay nila. Dahil kung may isa man lang na namatay sa Hashira ang buong pangkat ay malalagay na sa alanganin dagdag pa niya.
Ang makipaglaban at talunin ang dalawang malalakas na taga-upper rank ay isang himala na wala sa kanilang namatay, dagdag pa niya. Tinanong naman sila ni Shinobu kung papaanong napakabilis ng kanilang recovery sa laban na iyon. Dito ay sinabi naman ni Giyo na ang master na daw siguro ang bahalang magpaliwanag ng tungkol sa bagay na iyon, sabi pa niya. Dito ay ipinakita na dumating si Amane at humingi ng paumanhin para sa kanilang paghihintay para sa urgent meeting na ito. Siya daw ang magiging representative ni Kagaya sa magaganap na meeting na ito. Humingi na din siya ng paumanhin dahil baka sa mga susunod na mga meeting ay hindi pa din ito makapunta dahil sa hindi magandang kondisyon ng kanyang kalusugan, dagdag pa nito. Sumagot naman siya na naiintindihan daw nito at hinihiling daw niya ang mabilisang pag-recovery ng kalusugan nito. Sa pagsisimula ng kanilang meeting ay sinabi nito na sigurado daw ito na narinig na nila ang balita tungkol sa demonyong kayang humarap sa liwanag ng araw. Malamang na magbabago daw ang layunin ni Muzan at sigurado na kukunin niya ito para malaman ang sekreto at nang sa ganon ay magawa din niya sa kanyang sarili ang lumabas sa liwanag ng araw at sigurado na ang digmaan ay papalapit, na dagdag pa niya. Habang nasa labanan daw sila sa pagitan ng upper rank 4 and 5 at sa pagitan nila Kanroji at Tokito ay nakarating daw sa kanila ang balita tungkol sa mga natatanging pattern ng mga marka. Tinanong niya ang mga ito kung ano ang mga nangyari o kung mayroon daw bang kondisyon para lumabas ang mga marka. Ipinaliwanag pa niya noong panahon daw ng Sengoku ay mayroon daw mga swordsman na halos matalo na si Muzan sa isang labanan. Ang lahat daw ng mga ito ay mayroon ding natatanging mga marka na similar sa Demon Crest. Nagulat ang mga ito sa narinig at dito ay sinabi niya na alam daw pala nito ang tungkol sa mga haka-haka na iyon, ngunit ang mga iyon ay talagang totoo, sabi pa niya. Sinabi naman ni Shinasugawa na ang kwento daw na iyon ay ngayon pa lamang daw niya narinig. Mayroong mga tao na pilit na itinatago ang katotohanan kaya naman hanggang sa ngayon ay hindi pa din maipaliwanag kung saan nagmula ang alamat ng marka. Magkaganoon pa man ay mayroong isang bagay lamang ang naiwang nakasulat ng malinaw. Kapag lumitaw ang isang minarkahan ay lalabas din ang marka sa iba pang nakapaligid dito. Ang lahat daw ng kanilang sinabi ay nakalahad sa libro ng Swordsman of the First Breeding. Ang unang tao daw na nagkaroon ng ganitong marka sa henerasyon na ito ay hindi sa Hashira nagsimula kundi kay Tanjiro, sabi pa niya. Pagkatapos nito ay dalawa sa mga taga-Hashira ang nagkaroon ng natatanging marka na ito, dagdag pa niya. Dito ay nakiusap sila kanila Kanroji at Tokito kung papaano mapapalabas ang natatanging marka, sabi pa niya. Sinabi ni Kanroji na noong una daw ang pakiramdam daw niya sa kanyang katawan ay napakagaan, pagkatapos ay inisip niyang mabuti kung ano ang sumunod na nangyari ngunit hindi na niya ito maipaliwanag. Para may masabi lang ay nagbanggit siya ng mga salitang hindi naman maintindihan ng lahat kaya nagmukha lang tuloy siyang tanga sa mga pinaggagawa niya. Napatingin na lang sa kanya ang ibang Hashira at ang iba ay napailing pa dahil sa nakakahiya nitong ginawa. Dito ay ipinaliwanag naman ni Tokito ang kanyang karanasan tungkol sa natatanging marka na ito. Noong una daw ay hindi niya ito pinapansin dahil abala pa siya sa pakikipaglaban. Ngunit nang ibinalik daw niya sa kanyang isip ang mga pangyayari at dito ay na-realize daw niya ang ilang mga pagbabago. Noong nasa labanan daw siya ng mga oras na iyon siya daw ay nalason at hindi na makagalaw. Noong sinubukan daw niya na pabagalin ang pagdaloy ng dugo para bumagal ang epekto ng lason at dito ay nakita daw niya ang isang bata na halos mamatay na. Pagkatapos ay nagbalik sa kanya ang lumang alaala, pagkatapos ay hindi na niya nakontrol ang kanyang sarili dahil sa labis na galit. Ang pagtibok ng kanyang puso ay halos umabot ng 200 kada segundo at ang temperatura ng kanyang katawan daw ay umabot na sa 39 degrees Celsius, sabi pa niya. Tinanong naman siya ni Shinobu na kung papaano daw siya nakagalaw sa ganoong sitwasyon kung ito ay maaaring maging banta sa kanyang buhay, tanong pa nito. Sinabi niya na sa palagay niya na ang pagkakaiba sa pagitan ng nagkaroon ng marka at sa mga taong walang marka ay ang sitwasyon na kung ikaw ba ay mamamatay o hindi. Tinanong naman siya nito na kung papaano daw niya na sigurado na ang kanyang temperature ay umabot sa 39 degrees Celsius. Ginawa na lang niyang halimbawa na noon minsan daw na nagkasakit siya ay umabot ng ganun ang kanyang temperature, pagkatapos ay sinabi niya na parehas lang daw iyon sa naging pakiramdam niya. Sinabi ni Shinasugawa na kung ganoon lang daw ba talaga iyon kadali na mapalabas, tanong pa nito.
Sinabihan naman siya ni Tomioka na naiinggit daw ito sa pagiging simple nito mag-isip para sabihin na ganoon lang daw iyon kadali at binalingan naman siya nito at tinanong kung may sinasabi daw ba siya. Kung ganoon daw kahit sino sa Hashiras o kahit sa kanila man ay maaari magkaroon ng natatanging marka at ito naman ay sinang-ayunan ni Himejima. Bago magtapos ang kanilang pag-uusap ay sinabi ni Amane ang patungkol sa training na magaganap para sa mga piling may mga marka at para naman sa mga nakitaan na ng marka ay wala na silang ibang pagpipilian kundi ang sumunod. Dito ay nagpaalam na si Tomioka na mauuna na daw siyang umalis ngunit pinigilan siya ni Shinasugawa at sinabi na mayroon pa daw na pag-uusapan ang mga Hashira. Sinagot naman niya ito at sinabi na maaari naman daw nilang pag-usapan iyon nang wala siya, sabi pa niya. Sinagot naman siya ni Obanai na kung ano daw ba ang ibig nitong palabasin, at sinabihan siya na isa din siyang Hashire kaya kailangan niya na makinig. Baka naman daw kaya ito nagmamadali na umalis dahil gusto na nitong masimulan ang kanyang pag-training sa lalong madaling panahon kaya gusto na nito na umalis agad, dagdag pa niya. Sinabihan din siya ni Shinobu na bakit hindi daw niya ipaliwanag kung ano ang nasa isip niya para hindi nagugulo ang ibang mga miyembro. Sinagot lang niya ang mga ito na dahil siya daw ay iba sa kanilang lahat at ang sagot na ito ay hindi nagustuhan ni Shinasugawa. Pinigilan naman siya ni Kanroji at nakiusap na huwag daw silang magsimula ng away at kung maaari daw ay pag-usapan na lang ito ng maayos. Ngunit hindi ito nakinig sa kanya at nang akmang hahawakan na niya ito sa balikat ay biglang iginalaw ni Himejima ang kanyang mga kamay at ang mga ito ay napatigil. Sinabihan niya ang mga ito na kung maaari daw ay bumalik sila sa kanilang mga pwesto at siya ay mayroon daw proposal na sasabihin. Ibinalik ang eksena kay Tanjiro kung saan ay binigyan siya ng pagkain ni Goto at tinanong ito kung nasaan na daw ba ngayon ang tatlong babae at ang kanyang kapatid. Sinagot naman siya nito na hindi niya daw alam, baka daw magkakasama sila na naglalaro dahil wala naman daw kritikal na nangyari sa mga iyon. Pagkatapos ay ipinakita si Zenitsu habang tinatanong ni Kiyo kung tapos na ba daw ba ang kanyang mission. Nilapitan siya ng tatlong bata at pagkatapos ay muling binati at natuwa naman si Zenitsu at sinabi na nakaka-touch naman daw at talagang binati pa sila ng mga ito ng personal. Pagkatapos ay ikinwento niya ang lahat ng nangyari sa mission na naganap at pagkatapos ay hinaluan niya ng kaunting pagyayabang ang pagkwento sa mga bata na ito. Pagkatapos ay lumabas si Kanzaki at nakita niya ito at binati din siya nito sa kanyang matagumpay na mission. Pagkatapos ay tumugon naman siya na kung na-miss daw ba siya nito at muli naman itong sumagot ng hindi naman daw masyado. Dito ay lumabas si Nezuko at binati din siya nito sa kanyang mission. Dito ay sobrang nagulat siya dahil sa nakita niya dahil nga si Nezuko ay isang demonyo at dapat ay nasunog na ito sa liwanag ng araw ngunit hindi ganun ang nangyayari. Bagkus ay napalitan ito ng saya at binati niya ito at sinabi na madaya daw siya dahil hindi na siya naaapektuhan ng araw at sinabihan siya na mas lalo daw siyang gumanda sa liwanag ng araw, dagdag pa niya. Sinabihan pa niya ito na kung papayag lang daw ito na magpakasal sa kanya ay ipagluluto daw niya ito ng sushi at susundin ang lahat ng utos nito. Ngunit nang tinawag siya nito sa pangalang Inuzuki ay biglang nag-iba ang kanyang mukha at pabirong sinabi na nasaan na daw ba ang mukhang baboy na iyon nang maturuan daw niya ng leksyon, sabi pa niya. Ipinakitang muli sila Tanjiro habang nag-uusap at dito ay naitanong ni Goto kung nasaan nga daw ba si Inuzuki ngayon. Sinagot naman siya nito na kasama daw siya kanina ni Nezuko at dito ay ipinakita na tinuturuan ni Inuzuki ng banggitin ng tama ang kanyang pangalan. Tungkol sa bagay na iyon ay medyo nagkaroon daw kasi ng problema sa memorya si Nezuko kaya ang pangalan ng iba nilang kaibigan ay medyo nakalimutan niya kaya daw siguro siya tinuturuan nito, sabi pa niya. Sumagot naman si Tanjiro na hindi daw niya alam ang tungkol sa bagay na iyon, sabi pa niya. Habang sila ay nag-uusap ay dumating si Hotaru at tinanong siya nito kung okay lang daw ba siya kasi mukhang hindi daw, sabi pa niya. Lumapit ito sa kanya at ibinigay ang kanyang espada at ito naman ay masayang kinuha ni Tanjiro at pinasalamatan niya ito dahil sa pagtago at pagprotekta nito sa kanyang espada. Nang inilabas niya ito ay namangha siya dahil ibang-iba na daw ito sa dati nitong anyo. Sinabi naman nito na ang steel daw na ginamit niya para dito ay pagmamayari ng isa sa pinakamahusay na swordsman sa kasaysayan. Inilagay daw niya ang kanyang puso sa muling pagbuo nito at ang layunin ng dating may-ari ng steel na ginamit niya para dito ay nangako na papatayin daw niya ang lahat ng mga demonyo.
Magkaganoon pa man hindi niya inilagay ang pangalan ng dating may-ari bagkus ay isang letro lamang ang ginawa niya. Pagkatapos ay sinabi niya dito na ibinigay niya ang lahat para sa espadang iyan kaya dapat daw ay madala niya ito sa Mid-Arashi Dango sa kahit anong paraan pagkatapos ito ay tuluyan ng umalis. Dito ay ipinakita si Inuzuki na bigla na lang pumasok galing sa bintana kaya sila Tanjiro at Goto ay nagulat. Sinabihan pa siya nito na may pintuan naman bakit kailangan na sa bintana pa dumaan sabi pa ni Goto. Dito ay sinabi niya na magkakaroon daw ng joint strength program at ito ay malapit nang mag-umpisa. Ang lahat daw ng mga malalakas na kalalakihan ay pinagtipon lahat at bibigyan ng pagsasanay dagdag pa nito. Pagkatapos ang eksena ay bumalik sa mga Hashira na nag-meeting at dito ay sinabi ni Himejima na ang lahat ay nakahanda na para sa training na magaganap. Sinabi pa nito na kung maaari daw ba na simulan na nila ito pagkalipas ng 3 araw dahil kailangan daw nila magmadali dahil hindi daw nila alam kung ano ang tumatakbo sa utak ni Muzan dagdag pa nito. Malamang daw na ang mga demonyo ay mag-focus sa paghuli kay Nezuko upang ito ay masiyasat. Sa naganap na laban daw sa Swordsman Village ang bilang ng mga demonyo ay mas kakaunti kaya dapat nilang samantalahin ang pagkakataon para makapag-training. Sobrang napaka-importante daw ng kanilang oras para sa Hashira training kaya gawin daw nila ang nararapat sa pinakamabilis na paraan sabi pa nito. Dito ay sinabihan siya ng lahat na wala daw itong dapat na ipag-alala dahil silang lahat daw ay gagawin ang lahat para sa Hashira training na magaganap sabi pa ng mga ito. Dito ay ipinakita na nag-uusap sila Tanjiro at Zenitsu at dito ay sinabi niya na kakadating pa lang daw niya galing sa mission tapos mag-training daw agad reklamo pa nito. Sinabihan naman siya ni Tanjiro na magandang balita daw iyon ngunit sinabihan naman siya nito na hindi daw iyon magandang balita kundi isang bangungot. Sinabi naman niya na ang pakikipag-sparring daw sa mga Hashira ay isang magandang pagkakataon para mas mabilis na lumakas. Kapag napalaban ka sa taong higit na mas malakas pa sa iyo at ito ay iyong natalo maa-absorb mo ito at ikaw ay higit na mas lalakas pa kumpara sa dati sabi pa niya. Kung ganoon lang din naman daw ito mag-isip ay simula daw sa araw na ito ay hindi na sila magkaibigan pabirong sabi pa nito. Bago ito umalis ay nagpasalamat siya dito dahil sa tulong na ibinigay daw nito sa kanya noong huling laban. Dahil daw sa Thunder Trick na itinuro nito sa kanya ay matagumpay daw niya natalo ang isa sa mga upper rank dagdag pa nito. Hindi man daw siya kasing bilis nito magkaganoon pa man daw ay malaki ang naitulong nito sa laban na iyon dagdag pa niya. Minsan ang connection daw sa ibang tao ay malaki ang naitutulong, kaya sa training daw na magaganap ay inaasahan niya na sila ay mas lalo pang lalakas sabi pa niya. Sa eksenang ito ay ipinakita ang ilang mga kalalakihan habang nagsasagawa ng mga pagsasanay. Sinabihan sila ni Tengen na papaano daw sila tatagal sa labanan kung ganyan ang ipinapakita nila. Ang mga demonyo ay malalakas kaya dapat ay tapatan nila ang lakas ng mga ito at huwag daw silang parang mga lampa. Ang training daw ng Hashira ngayon ay mas mahigpit kumpara sa dati sabi pa ng mga babae na nakakita sa kanilang ginagawa. Pero mas gusto daw nila nakikita si Tengen habang active sa ginagawa niya dagdag pa ng mga ito. Sinabihan siya ng isang babae na wag naman daw niya masyadong pahirapan ang mga baguhan at sinabihan niya na kailangan na gawin niya ang mga ito bago niya ito turn over sa Hashira. Tinanong siya ng isang babae kung siya ang in charge sa basic fitness workout at pagkatapos daw nito ano ang susunod nilang training. Sumagot siya na pagkatapos daw ng workout nila sa ilalim niya ang susunod naman ay hahasahin nila ang kanilang bilis sa patnubay ni Hashira Tokito sabi pa niya. Pagkatapos ay si Kanjori naman, para i-improve ang kanilang flexibility sa pakikipaglaban. Pagkatapos ay si Obanai naman para sa kanilang swordsmanship at ngayon pa lang ay sinasabi na niya na napakahigpit daw nito pagdating sa pagtuturo. Sunod naman ay kay Shinazagawa para hasahin ang kanilang endless striking power at ang isang ito ay mahigpit din. Ang panghuli naman ay si Himejima para sanayin at palakasin ang kanilang pisikal na pangangatawan at kailangan mo na isakripisyo ang lahat para sa isang ito. Inaasahan din ng mga Hashira ang mabilisang pagpapalakas ng mga mandirigma na ito at kung siya nga lang daw ang masusunod ay gusto pa niya na turuan ng mas matagal ang mga bagong mandirigma na ito sabi pa niya. Pagkatapos ay ipinakita na nagliparan ang mga nag-training at ito ay kagagawan lahat ni Shinasugawa. Pagkatapos ay sinabi nito na hanggang dito lang daw ba ang makakaya ng mga ito, mga mahihinang nilalang dagdag pa niya.
Pagkatapos ay ipinakita si Kanroji at ang mga nag-training ay parang natatakot sa kanya at sinabi niya na kailangan daw nilang galingan. Pagkatapos ay muling ipinakita na nagliparan na naman ang mga ito at si Obanai naman ang may kagagawan. Pagkatapos ay ipinakita si Tokito habang nakikipag-sparring sa isa sa mga ito at sinabi na kailangan nilang mag-focus sa lahat ng pagkakataon. Pagkatapos ay ipinakita si Himejima na nakikiusap sa mga ito na kailangan na tibayan daw nila ang kanilang loob para sa bayan at sa kanilang master. Pagkatapos ay ipinakita ang mga nag-training na palutang-lutang sa tubig na tila ba ay bumigay sa training. Sa eksenang ito ay ipinakitang muli si Tanjiro habang nakita ang isang uwak sa bintana at pagkatapos ay pinagbuksan niya ito at pagkatapos ay tinusok siya nito sa kanyang ulo. Sinabihan niya ito na kung ano daw ba ang problema nito pagkatapos ay inilabas niya ang isang sulat galing sa kanyang paa. Isa itong mensahero at ang sulat daw na ito ay galing sa kanilang master. Kinuha niya ito at binasa at dito ay nakasaad na si Tokioka daw ay hindi nag-participate sa Hashira training na naganap. Dito ay ipinakita si Amane habang kinakausap ang kanilang master na si Kagaya. Dito ay sinabi niya na ang special training daw ng Hashira ay nagsimula na para paghandaan ang nalalapit na digmaan. Ang mga ito daw ay handang gawin ang lahat para tuparin ang kalooban at handang mamatay para sa ikatatagumpay ng kanilang hangarin. Tumugon naman ito at nagpasalamat sa lahat ng sakripisyo na ginawa nito para maipatupad ang kanilang hangarin. Sa eksenang ito ay ipinakita si Tamayo habang kausap ang mensahero na uwak ni Kagaya. Sinabi nito na lubha daw delikado na iwan na nakabukas ang mga bintana sa ganitong oras ng gabi at sinabi na ang kakayahan daw nito sa pagtatago ay kahanga-hanga. Tinanong niya ito kung paano daw niya nalaman ang kanyang kinaroroonan at sumagot naman ito na sa pamamagitan daw ng koneksyon sa mga tao. Sinabi pa nito na huwag daw itong mag-alala dahil wala naman daw itong masamang intensyon sa kanya. Tinanong niya ito na kung ganoon daw ay ano ang pakay niya sa kanya. Sumagot naman ito na dahil ito daw ay walang tiwala sa kanya at ang mga ikilos daw niya ay kahina-hinala sabi pa nito. Hindi daw niya magawa na magtiwala agad dito, tulad ng ginawa ni Tanjiro na mabilis na nagtiwala sa kanya dagdag pa nito. Muli na naman niya itong tinanong kung ano daw ba talaga ang tunay na intensyon nito dahil hindi daw ito magsasayang ng panahon kung hindi mahalaga ang pakay nito. Sinagot naman siya nito at sinabi na mayroon daw isang Demon Corp na maraming alam tungkol sa Demon Body Pharmacology. Gusto daw nila na pag-aralang mabuti ang transformation ni Nezuko kasabay ng isang Demon Corp na ito. Sa pagtatapos ng episode na ito ay sinabi ng mensahero na para matalo daw nila si Muzan ay hinihingi nito ang kooperasyon niya at siya ay iniimbitahan sa tahanan ng mga Ubuyashiki. Sa pagsisimula ng episode 2 ay ipinakita na kinausap ng mensahero ni Kagaya Ubuyashiki si Lady Tamayo at sinabihan ito na delikado daw na iwanan na nakabukas ang bintana sa ganitong oras ng gabi. Tinanong niya ito kung ano daw ba ang pakay nito sa kanya dahil hindi ito magsasayang ng panahon para lamang sa wala tanong pa nito. Tulad daw ng sinabi niya na wala daw itong tiwala sa kanya at ang mga kilos nito para sa kanya ay kaduda-duda daw. Pagkatapos ay sinabi nito na magkaganoon pa man ay sinabi nito na mayroon daw isang Demon Slayer Corp na may alam tungkol sa Demon Body Pharmacology at ang tungkol sa isang demon na si Nezuko na sa kasalukuyan ay kayang gumalaw sa liwanag ng araw. Hinihiling daw nito na ma-examine niya ang dalawang ito para makahanap ng solusyon sa kung papaano nila matatalo si Muzan. Siya daw ay formal na iniimbitahan sa Ubuyashiki's residence para makipagtulungan tungkol sa isyu na ito sabi pa ng mensahero. Sinabi naman ni Lady Tamayo sa kanyang isip na siya daw na isang demonyo ay iniimbitahan sa lugar ng mga Demon Slayer Corp para makipagtulungan sa mga ito pagkatapos ay tuluyan ng umalis ang mensahero ng Ubuyashiki. Dito ay sinabihan siya ni Yasuhiro na kailangan na daw nilang umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Sinagot niya ito na hindi na kailangan dahil ngayon pa daw na kaya na ni Nezuko ang makagalaw sa liwanag ng araw ang lahat ay magkakaroon ng malaking pagbabago sa pagitan ng mga demonyo at ng mga Demon Slayer. Sinabi pa niya na ang nangyari daw noong araw na iyon ay nakatakda para maganap daw ang kasalukuyang nagaganap ngayon. Totoong kailangan daw nilang umalis sa lugar na ito pero sa pagkakataon daw na ito hindi para magtago dagdag pa nito. Na-summarize na daw niya ang mga posibleng maganap kaya kinakailangan daw niya ang tulong nito sabi pa niya kay Yasuhiro.
Sinabihan niya ito na aalis sila hindi para magtago at sa pagkakataon daw na ito ay pupunta sila sa Obayashiki Residence kung saan ang lugar ng mga Demon Slayer. Sa eksenang ito ay ipinakita na binabasa ni Tanjiro ang isang mensahe galing kay Master Kagaya Obayashiki. Kinakamusta nito kung okay na daw ba ang mga pinsala nito at humingi ito ng paumanhin dahil sa ngayon ay malubha pa din ang kanyang kalagayan kaya hindi siya nito napuntahan ng personal sabi pa nito. Meron din daw siyang mensahe kay Giyu ngunit sa kasamaang palad ay wala pa daw itong tugon at sa pagkakataon na ito ay kailangan niya ito para makipagtulungan lalo sa mga panahon na kagaya daw nito. Nakiusap ito na kung pwede daw ba na siya na ang makipag-usap kay Giyu para sa kanya at kumbinsihin ito para makipagtulungan dagdag pa nito. Hinihiling daw nito ang kanyang kooperasyon at ito naman ay masaya niyang tinanggap. Kinabukasan ay tinanong siya ni Kanzaki kung saan daw ito pupunta ng ganito kaaga. Sumagot naman ito na para lumahok daw sa Hashira's training, pero bago daw iyon ay mayroon siyang isang tao na kailangan makausap. Bago umalis si Kanzaki ay tinanong niya ito tungkol sa isang bagay at ito naman ay tumugon. Sinabi niya na kung halimbawa daw na may isang tao na gusto ang palagi na mag-isa lamang, papaano daw ba ito kakausapin nang hindi ito ma-offend sa kanya. Sumagot naman ito na hindi din daw siya mahusay pagdating sa mga ganitong usapan pero kung halimbawa daw na siya ang taong iyon dahil nga mas gusto nito na mapag-isa ay malamang na hindi siya nito papansinin. Bago siya umalis ay pinagluto muna siya ni Kanzaki ng makakain para sa kanya at sa tao na kanyang kakausapin at sinabihan ito na mag-ingat. Dito ay ipinakita na tinatawag niya si Giyu Tomioka at siya naman ay naririnig nito ngunit hindi ito tumutugon. Pagkatapos ay sinabi ni Tanjiro na kung hindi daw siya nito pagbubuksan ay papasok na lang daw ito at si Giyu naman ay nagulat. Sinabi naman niya na sigurado daw ba ito na papasok ito o baka naman daw kabaliktaran ito ng kanyang sinabi dahil hindi nga daw niya ito pinapansin kaya baka isipin daw nito na walang tao o ayaw lang talaga itong patuluyin sabi pa niya. Pagkatapos ay sinubukan niyang tignan ito ng isang mata dahil nga alam nito na pasaway talaga itong si Tanjiro at dito ay bigla itong lumitaw sa pintuan ng kanyang bahay na kanya namang ikinagulat. Dahil wala na siyang ibang pagpipilian kaya pinatuloy na lang niya ito at dito ay sinabi ni Tanjiro ang lahat ng patungkol sa Hashira's training na naganap at dito ay sinabi naman niya na alam na daw niya ang tungkol dito. Sinabi ni Tanjiro na sa loob daw ng 7 araw ay magsisimula na itong mag-training at sinabi nito na kung pwede daw ba itong mag-training na kasama siya. Sinagot naman siya nito na hindi daw pwede at muli na naman siya nitong tinanong na bakit daw hindi pwede at mukha daw itong may galit sa kanya, makulit pa na tanong nito. Muli na naman siyang sinagot nito na galit daw siya dito dahil hindi daw nito minaster ang water breathing at kung na-master daw sana niya ito ay siya daw sana ngayon ang Hashira's water breathing sabi pa niya. Humingi naman siya ng paumanhin tungkol dito at sinabi na nakausap daw niya si Mr. Sakonji tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya na hindi karaniwan na baguhin ang estilo ng paghinga o lumikha ng bagong derivation sa paghinga dagdag pa nito. Lalo na daw sa water breathing technique dahil ang mga kaalaman tungkol dito ay malawak at kailangan ng pangunahing kaalaman dagdag pa nito. Sinabihan naman siya nito na hindi naman daw iyon ang kanyang ibig sabihin. Dahil sa kasalukuyan ay walang water Hashira's kailangan daw na magkaroon nito sa lalong madaling panahon dagdag pa nito. Sinabihan naman siya nito na bakit niya sinabi na sa kasalukuyan ay walang water Hashira's, hindi ba't siya ang kasalukuyang water Hashira's tanong pa nito. Sinagot lang siya nito na hindi daw siya ang water Hashira's pagkatapos ay sinabihan siya nito na umalis na. Nagtataka naman siya sa sinabi nito ngunit noong napatingin siya sa sulat na galing kay Master Kagaya at naalaala niya ang pakiusap nito na kausapin daw niya ito ng mahinusay at sinabi niya na hindi daw siya dapat mawala ng pag-asa para makumbinsi ito sabi pa niya. Mula sa labas ng pintuan ng kanyang silid ay sinabi niya na mayroon daw siyang dalang pagkain na gawa ni Kanzaki. Sinabi pa nito na kailangan daw ay mayroon palaging laman ang tiyan at ito daw ay nagpapakalma sabi pa niya, bago ito tuluyang iwanan sa tapat nito. Kinagabihan pagbalik nito ay nakita niya si Tanjiro sa labas na nakahiga at ito ay nagising. Sinabi sa kanya nito na kinain na daw pala nito ang dala niyang pagkain pagkatapos ay tinalikuran lang siya nito pagkatapos ay umalis. Dito ay ipinakita na kinukulit niya ito at tinatanong kung siya daw ba ay may mission ngayon at sinagot lang siya nito na wala daw dahil siya ay magpapatrol lang daw.
Kinabukasan ay ginigising niya ito at tinatanong kung mayroon daw ba siyang training session ngayon sa Hashires dahil ang lahat daw ay naghihintay sa kanya pangungulit pa nito. Kahit na ano pa ang gawin niya at kahit saan pa siya magpunta ay kinukulit siya ni Tanjiro tungkol sa Hashires training. Dito ay tinanong niya sa sarili niya na kung habang buhay daw ba siya nakukulitin nitong si Tanjiro. Dito ay nagpasya na siya na kausapin ito ng seryoso baka sakali daw nalubayan na siya nito kapag nakapag-usap na sila ng maayos sabi pa nito. Sinabi niya dito na ang totoo daw ay hindi siya talaga nakapasa bilang Water Hashires. Nagtaka naman si Tanjiro sa sinabi nito dahil alam niya na nakapasa talaga ito bilang Water Hashires, pagkatapos ay sinabi niya dito na kasama pa nga daw niya si Wisteria Flower sa mountain na nakapasa dagdag pa nito. Sinagot naman siya nito na tama daw ang sinabi niya at noong taon daw na iyon ay mayroong isang bata na katulad daw niya ay pinatay ng mga demonyo ang buong pamilya at siya lang ang natira. Ang batang ito daw ay sinasabi ito na ang buhok ay kulay peach na isa din daw sa mga pinagpipilian noong mga araw na iyon bilang Water Hashira. Noong panahon daw na iyon sila ay parehong 13 years old at ito daw ay kanyang naging matalik na kaibigan dahil bukod sa pareho sila ng edad ay pareho silang mga ulila sabi pa niya. Si Sabito daw ay isang bata na napakabait at napakatibay ng paninindigan pagdating sa hustisya dagdag pa niya. Masaya silang dalawa noong mga panahon na iyon ngunit noong panahon din na iyon ng selection ay siya lamang daw ang tanging namatay. Halos napatay niya ang lahat ng mga demonyo noong examination na iyon nang siya lamang mag-isa, ngunit siya lang din ang hindi nakapasa noon. Sa unang pagsalakay pa lang daw ng demonyo sa kanya ay napinsala na agad siya sa kanyang mata. Pagkatapos ng muli na itong nagsagawa ng pagsalakay sa kanya ay dumating si Sabito para iligtas sila. Gamit ang fourth form ng water-breathing striking tide ay nagawa nitong mapatay ang demonyo sa isang pagsalakay lamang. Pagkaligtas sa kanya ay may narinig silang sumigaw na kasamahan nila kaya siya ay ibinilin muna ni Sabito sa iba nilang kasamahan para puntahan ang kasama nila na humihingi ng tulong. Wala siyang magawa noong panahon na iyon kundi tignan ang kanyang kaibigan na umalis pagkatapos siya ay nawalan na ng malay. Pagkatapos ang sumunod na naalaala niya ay nagising na lang siya na tapos na ang selection pagkatapos ay nakasurvive siya sa loob ng 7 araw at nakapasa sa selection. Sa palagay mo ba nakatanggap-tanggap na makapasa ka sa selection na kahit isang demonyo lamang ay hindi mo magawang natalo sabi pa niya. Dito ay sinabi niya na hindi siya karapat-dapat para sa titulong Water Hashire dahil hindi niya nagawang makapasa sa malinis na paraan di katulad ng ibang Hashires kaya sinabi niya na siya ay iba sa lahat ng mga ito. Sa totoo lang ay wala siyang puwang para sa mga Demon Slayer Corp at sinabihan niya si Tanjiro na sa ibang Hashires na lang mag-training dahil iyon daw ang mas makabubuti sabi pa nito. Ang marka daw ng sugat sa kanyang puso ay hindi na mawawala kaya wag na daw siyang magsayang ng panahon at wag na lang din daw niya itong pakialaman dagdag pa nito bago tuluyang umalis. Dito ay sinabi ni Tanjiro na alam daw niya kung ano ang nararamdaman nito ngayon. Siguro kung may pagkakataon lang daw ito na pumili mas gugustuhin pa niya na siya na lang ang namatay hindi ang kaibigan nitong si Sabito sabi pa niya. Ang sakit na nararamdaman daw nito sa pagkamatay lalo na ang dahilan ay ang pagprotekta nito sa kanya dagdag pa niya. Naalaala niya ang isang tao na nag-train sa kanya sa Mount Sejiri at sa palagay niya ay iyon si Sabito at ito ay isang misteryosong karanasan sabi pa niya. Sinasabi na patay na daw ito pero noong panahon na iyon ay tinulungan siya nito. Kahanga-hanga daw ang ginawa nitong pagpapasya para iligtas ang lahat ng kanyang kasamahan sa final selection at iyon daw ang hindi niya kayang gawin. Kung nabubuhay lang daw siguro ito malamang ay isa ito sa mga pinakamahusay na swordsman sa kasalukuyan sabi pa niya. Mayroon pang mas malalim na dahilan kung bakit niya nasabi na dapat siya ang namatay dahil katulad daw niya ay alam niya ang ganitong klase ng pakiramdam. Naalaala niya si Rengoku na isang kahanga-hangang tao na nagawa silang iligtas kahit na ang kapalit ay ang kanyang sariling buhay sabi pa nito. Siya ay napakalakas at napakamabuting tao higit kanino man at ito ay ang kanyang kahanga-hangang pamamaraan bilang tao. Siguro mas mabuti pa kung siya na lang ang namatay noong panahon na iyon sa halip na si Rengoku dahil mas malaki ang chance na matalo pa niya si Muzan sabi pa niya sa kanyang sarili. Magkaganoon pa man ay sinabi nito na ito daw ay naniniwala sa kanya, kaya huwag daw niyang sayangin ang sakripisyo na ibinigay nito para sa kanya.
Naisip niya na tama na baka iyon daw ang sagot sa bigat na nararamdaman ngayon ni Gio, ngunit papaano daw niya ito masasabi sa kanya? Kahit gaano pa kabigat at kasakit ang iyong nararamdaman ay kailangan mong mabuhay para sa taong nagsakripisyo para sa iyo. Wala daw siyang karapatan para i-criticize niya ito pero magkaganoon pa man ay kailangan niya masabi dito ang isang bagay. Hinabol niya ito at tinatawag ngunit hindi siya nito pinapansin at patuloy lamang sa paglakad. Dito ay bigla niyang nabanggit na kung ayaw mo bang ituloy ang ipinagkatiwala sa iyo ng kaibigan mong si Sabito. Dito ay bigla siyang napahinto sa sinabing iyon ni Tanjiro at tila ba isang malakas na sampal ang gumising sa kanya sa mga kataga na iyon. Pagkatapos ay biglang nagbalik sa kanya ang isang lumang alaala noong sinampal siya nito at sinabi na huwag daw nitong sasabihin na gusto na daw nitong mamatay. Kapag sinabi pa daw niya ulit iyon ay hindi na sila magkaibigan pa kahit kailan sabi pa nito. Sinabi pa niya na ang ate daw nito ay ikakasal na sana sa susunod na araw pero mas pinili pa daw nito na itago at iligtas siya kahit na alam pa nito ang maaaring mangyari sa buhay niya. Siya ay kapatid nito kaya wag niyang sayangin ang sakripisyo na ginawa ng kanyang kapatid para siya ay mabuhay sabi pa niya. Kailangan mong mabuhay at harapin ang panibagong buhay na ibinigay sa iyo dagdag pa nito. Ang sampal daw na iyon na ginawa sa kanya ni Sabito ay malinaw na nararamdaman pa din niya hanggang sa ngayon sabi pa niya. Bakit daw niya pilit na kinakalimutan ang isang bagay na napakahalagang alaala dahil sa tuwing ito daw ay nagbabalik tanaw sa kanya ay hindi niya mapigilan na umiyak. Ang alaala ng kanilang pagkakaibigan, ang alaala ng kanyang mahal na kapatid at pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang sarili na patawad dahil napaka-immature daw niya. Dito ay sinabi ni Tanjiro na masama daw ito dahil hindi na gumagalaw si Gio o kung mayroon daw ba siyang nasabi na hindi nito nagustuhan at baka lalo pa daw itong ma-depress dagdag pa niya. Dito ay bigla na lang niya naisipan na ayain sa isang eating contest dahil kung manalo daw siya baka mag-cheer pa ito at pumayag na mag-training kasama niya. Hindi naman pwede na makipag-sparring sa kanya dahil hindi pa siya active at wala pang permiso dagdag pa niya. Dahil si Gio ay tahimik na tao kaya eating contest na lang daw ang pinaka-the best dahil hindi naman daw pwedeng magsalita habang kumakain sabi pa nito. Dito ay lumingon sa kanya si Gio at humingi ito ng pasensya dahil daw sa huling pagtugon nito. Ngunit hindi pa siya natatapos magsalita ay inunahan na siya nito at niyaya siya ng isang soba eating contest. Dito ay napatanong na lang siya sa kanyang isip na kung bakit siya nito biglang niyaya ng contest sa pagkain sabi pa niya. Pagkatapos ay ipinakita silang dalawa habang kumakain ng soba at talagang wala silang kibuan habang kumakain. Dito ay nabanggit ni Gio ang tungkol sa training at pagkatapos ay tinanong niya ito ng tungkol kay Shinobu kung may nalalaman daw ba ito tungkol sa kanya. Sa eksenang ito ay ipinakita si Shinobu habang kausap si Kanao. Sinabi ni Kanao na magkakaroon daw siya ng training sa Wind Hashires at pagkatapos naman ay sa Stone Hashires sabi pa nito. Nakiusap din ito na kung pwede daw ba na pagkatapos sa Stone Hashires ay sa kanya naman siya mag-training dahil higit kanino man ay mas gusto daw niya na ito ang magturo sa kanya sabi pa niya. Sinagot lang niya ito na hindi daw siya magpa-participate ngayong araw at pagkatapos ay tinawag niya ito para lumapit sa kanya. Sa pagtatapos ng episode na ito ay sinabi niya kay Kanao na ito na daw ang tamang pagkakataon para malaman nito ang katotohanan. Sasabihin na doon niya dito kung sinong demonyo ang pumatay sa kapatid nitong si Kanae at kung papaano ito mapapatay. Sa pagsisimula ng episode 3 ay ipinakita na nagsisimula na ang panibagong araw ng pag-training ng mga Demon Slayer Corps. Sa pangangasiwa ng dating Hashira na si Tengen, ang pagdevelop sa kanilang physical stamina at pagpapalakas ng katawan ang kanyang pangunahing layunin. Upang maging malakas at maging handa sa nalalapit na digmaan kinakailangan nila na sumunod at matuto bago sila nito turn over sa susunod na Hashira na magti-training sa mga ito. Sinabi niya dito na papaano daw sila nito ma-turn over sa susunod na Hashira kung sila daw ay mga lalampa-lampa. Pagkatapos ay sinabi ng mga ito na kahit matapos daw nila ang mala-impyernong training na ito ay panibagong impyerno pa rin ang kanilang pupuntahan sabi pa ng mga ito. Sa eksenang ito ay ipinakita na dumating si Tanjiro at binati niya si Tengen pagkatapos ay sinabi niya dito na ngayon na magsisimula ang kanyang training. Binati din naman siya nito at sinabi na matagal na noong huli silang nagkita sabi pa nito pagkatapos ay sinabi niya na nabalitaan daw niya na tinalo daw nito ang isa sa mga upper rank na demonyo.
Sinagot naman niya ito at nagpasalamat dahil malaki daw ang naitulong ng mga natutunan niya dito kaya siya nakasurvive sa laban na iyon. Pagkatapos ay sinabihan niya ito na kung ganoon daw ay kailangan na niyang magsimula sa pag-training at siya naman ay tumugon at sinabi na gagawin daw niya ang lahat ng kanyang makakaya. Sa eksenang ito ay ipinakita ang laki ng diferensya ng kanilang mga stamina gayon din ang kanilang mga pisikal na lakas kumpara sa iba. Nagagawa niyang pangkaraniwan na lamang ang mga pagsasanay at ito naman ay labis na ikinagulat ng kanyang mga kasamahan. Dito ay ipinakita na binati siya ng mga babae at sinabi na natutuwa daw ang mga ito dahil nakabalik na daw ito at nagpasalamat dahil sa pagligtas niya sa mga ito. Sumagot naman siya at kinamusta din ang mga ito pagkatapos ay nagpasalamat din siya sa mga ito dahil daw sa tulong ng mga ito noong huling mission niya. Dito ay ipinakita si Tengen habang sinasabi sa kanila na kailangan daw nila na kumain dahil kapag mayroon daw silang natira ay mas magiging mahirap ang gagawin nitong training sa mga ito. Sinabi na lang niya dito na hindi pa din daw nagbabago ito pagdating sa higpit ng disiplina sa mga estudyante nito at pagkatapos ay humingi na din siya ng kanyang makakain. Pagkatapos ay ipinakita na muling pinaalalahanan ng mga ito ang tungkol sa pagkain ng mga ito na kung sino man daw ang hindi makaubos ng kanilang pagkain ay mayroong extra training na naghihintay. Dito ay tinanong niya ang kanyang kasama kung ito daw ba ay magpapatrol mamayang gabi pagkatapos ay sumagot naman ito ng oo magpapatrol daw ito. Sinabihan niya ito na kung gusto daw ba nito na makipagpalitan ng duty sa kanya ng pagpatrol ngunit tinanggihan niya ito at sinabi na kapag nagpatrol daw kasi siya ng gabi ay magiging exempted daw ang kanilang training sa umaga dahil nga daw sila ay mga wala pang tulog. Sa eksenang ito ay ipinakita ang dalawang Demon Slayer na nagpapatrol at sinabi ng isa na nakakapagtaka daw dahil ilang gabi na doon na walang mga demonyo ang nagpapakita. Sinabi ng isa na narinig daw nito na pinag-uusapan na ang mga demonyo daw ay nagsisimula ng hanapin si Nezuko. Iyon ay usap-usapan lang daw at wala pa naman patunay at sinabi pa nito na mas maganda pa nga daw ang ganito dahil walang demonyo na nagpapakita. Dito ay habang nagsasalita siya ay nagtaka siya dahil parang biglang tumahimik at pagkatapos ay nang tinignan niya ang kanyang kasamahan ay bigla itong nawala. Pagkatapos ay ginulat siya nito dahil ito pala ay nagtago lamang sa kanyang likod at pagkatapos ay sinabi nito na huwag daw silang maging kampante dahil maaaring biglang magpakita ang mga ito kahit anong oras. Sinabihan naman siya nito na wag na daw niyang ulitin ang ganon at magpatrol na lang daw sila ng maayos dahil kinabahan daw ito sa ginawa niya. Pagkaalis nilang dalawa ay ipinakita na may lumabas mula sa madilim na lugar na tila isang gagamba na may isang mata at ito ay isang demonyo na nasa upper rank 4 at sila ay sinundan nito. Kinabukasan ay muling nagsimula ang kanilang training at dito ay sinabi ni Tengen na maghanap daw sila ng kanilang maaaring maging partner. Pagkatapos ay ipinakita si Tanjiro na pinili ang pinakamalaki sa kanilang grupo at ito ay kanyang ipinasan. Sinimulan nila ang training sa pamamagitan ng pagtakbo na mayroong pasan sa kanilang likod at dito ay sinabi ng ibang kasamahan niya na ang lakas daw nito at ang bilis tumakbo kahit napasan ang pinakamalaki sa grupo nila. Dito ay namanghang sinabi ng isa na grabe daw ang stamina nito at ang ganitong level daw ay kahanga-hanga dahil tinalo daw nito ang isa sa upper rank. Habang sila ay kumakain ay naitanong ng isa kay Tanjiro kung talaga daw ba na napakalakas ng demon sa upper rank at kung papaano daw niya ito tinalo. Sinagot naman niya ito na totoong napakalakas daw ng mga ito at kung papaano daw niya natalo ito ay inisip muna niya sandali kung papaano nga daw ba. Pagkatapos ay sinabi niya na nakahandusay daw siya sa sahig at pagkatapos daw ay bumangon siya at muli daw siya nitong sinalakay. Akala daw niya ay patay na siya ngunit nang bumangon daw siya ay muli na naman daw siyang sinalakay kwento pa nito. Pagkatapos ay pinigilan na lamang siya ng isa dahil hindi naman iyon ang gusto nilang marinig at pagkatapos ay sinabi pa nito na may mga bagay daw talaga na hindi maintindihan ng mga ordinaryong tao na katulad nila. Dito ay sinabi ni Tengen na ito na daw ang kanilang huling training para sa araw na ito at pagkatapos ay itinuro ang bundok at sinabi na tumakbo daw sila doon at pagkatapos ay muling bumalik dito. Sinabihan pa niya ang mga ito na kailangan na lumakas ang kanilang stamina at dapat ay makabalik sila agad dahil ang mahuli daw ay hindi makakakain ng hapunan dagdag pa nito. Dito ay nilapitan nila si Tanjiro pagkatapos ay sinabi na napakahigpit daw ng mga ginagawa ni Tengen sa mga ito ngunit ang totoo daw ay napakabait na tao nito sabi pa nila.
Noong isang araw daw ay hindi daw ito kumain ng hapunan hanggat hindi pa nakakabalik ang isa nilang kasamahan at nang hindi pa din ito dumating sa tamang oras ay siya na mismo ang naghanap dagdag pa nito. Lumapit naman siya sa mga ito at sinabi na narinig daw niya ang mga sinabi ng mga ito. Tungkol naman daw sa member na hinanap niya sa bundok, ito ay dahil sa kanya daw ipinagkatiwala ng kanilang master ang pangangasiwa sa mga ito kaya kailangan na pangalagaan niya ang mga ito. Dito ay nagpaalam na siya na babalik na sa pag-training at habang siya ay tumatakbo ay sinabi niya na ang mga Hashire daw talaga ay iba-iba ang pagkatao. Dito ay naalaala niya si Gio at ang deal na ginawa niya tungkol sa kung sino ang mananalo sa pagkain ay siya ang magdedesisyon kung makikilahok ba siya sa training o hindi. Kinakailangan niyang manalo dahil sa ipinangako daw niya sa kanilang master na sa kahit anong mangyari ay kailangan niyang maibalik si Gio. Sinabi ni Gio na kapag naubos daw nito ang huling order nila ay makikipagtulungan daw ito sa pag-training at iyon daw ay kanyang ikakasaya sabi pa nito. Sa eksenang ito ay ipinakita na nag-uusap sila Shinozagawa at Obanai at tinanong niya dito kung kamusta naman daw ang training na ginawa niya ngayong araw. Sinagot naman siya ni Obanai na hindi daw niya masisigurado kung tatagal daw ba ang mga ito kapag nakaharap ang mga taga-upper rank. Sinabi din niya na parehas lang daw nang sa kanya ang mga ito ay hindi pa niya makitaan ng potential kung tatagal ba sa pakikipaglaban sa mga taga-upper rank ngunit kailangan nilang gawin ang lahat dahil ito ang ipinapagawa sa kanila ng kanilang master kaya ito ay kailangan nilang sundin. Pagkatapos ay tinanong siya ni Obanai kung ano daw ba ang dahilan at ipinatawag niya ito ngayon. Sinagot naman niya ito na hanggang sa ngayon daw kasi ay iniisip pa din niya ang nangyari noong huling misyon nila na magkasama. Sinabi naman nito kung ito daw ba ay tungkol sa misteryosong naganap sa kastilyo at sumagot naman siya ng oo iyon nga daw mismo. Sigurado daw siya na noong mga oras na iyon ay na-corner na sila ng mga demonyo ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan ay bigla itong nawala na parang bula. Ang lahat ay naglaho nang wala man lang naiwan na bakas kung saan at papaano iyon nangyari sabi pa nito. Simula noon ay napaisip na din daw siya sa kung papaano iyon nangyari na sa isang pintuan lamang ay nawala ang lahat, at ang sekreto sa Demon Hideout na kahit sino sa kanila ay hindi ito alam. Sinubukan na din daw niyang imbestigahan ang kastilyo na iyon ng ilang beses ngunit hindi siya nakakuha ng sagot tungkol sa nangyari na iyon. Iniisip niya na baka isa ito sa mga abilidad ng demonyo dahil sa isang pikit mata lamang ang buong syudad ng mga demonyo ay nawala dagdag pa nito. Sinabi naman ni Shinozagawa na totoo pala na ang talagang target ng mga ito ay ang kapatid ni Tanjiro at pumabor naman siya sa sinabi nito at sinabi pa niya na sa simula pa lang ay iyon na talaga ang plano ng mga iyon. Magkaganoon pa man ay kinakailangan nilang wakasan kung ano man ang mga pinaplano ng mga ito dagdag pa niya. Sinabi naman ni Obanai na para sa mga Demon Slayer Corp alam marahil nila na ang training na ito ay maaaring magdala din sa kanila sa kamatayan kapag nakalaban na nila ang mga taga-upper rank. Magkaganoon pa man ay kailangan nila itong harapin bilang mga Demon Slayer pagkatapos ay inihalin tulad pa niya ang maaaring mangyari sa katulad ng kalmadong hangin bago magsimula ang malakas na bagyo. Sinabi naman niya na wala ng kabuluhan ang mga sinasabi niya dahil mangyayari talaga ang dapat na mangyari. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Obanai na kung ganoon naman din daw ang mangyayari ay mayroon daw itong suggestion sa kanya na ikakatuwa niya. Sumagot naman siya at sinabi na nararamdaman daw niya kung ano ang gusto niyang sabihin kaya inunahan na niya ito at sinabi na kung gusto daw nito na maglaban muna sila, at sumagot naman ito na iyon daw talaga ang gusto niyang sabihin dito. Sa eksenang ito ay ipinakita sila Tanjiro at ang mga babae pagkatapos ay iniabot nito ang isang tasa ng maiinom at sinabi na ang green tea daw na ito ay mabisang pangtanggal ng patig. Nagpasalamat siya dito at pagkatapos ay ininom niya ito at sinabi na masarap daw talaga ito. Dito ay muling nagpasalamat sa kanya ang tatlo dahil sa pagligtas daw niya sa mga ito sa entertainment district. Ang pagligtas daw niya sa mga ito ay hindi niya magagawa nang siya lang daw mag-isa at ito ay dahil na din daw sa tulong ng kanyang mga kaibigan sabi pa nito. Sumagot naman ito na nagpapasalamat daw sila ng sobra dahil kung hindi dahil sa kanila ay malamang na mga patay na daw sila. Kaya nga daw noong nalaman nila na nakabalik ito kasama ang iba ng ligtas ay sobrang natuwa daw sila dahil isa daw talaga na himala na makasurvive sa sitwasyon na iyon. Pagkatapos ay nakiusap ang mga ito na talunin daw niya si Muzan at siya naman ay tumugon na gagawin daw niya ang lahat para ito ay matalo.
Sa eksenang ito ay kinausap ni Tengen ang mga ito at sinabi na cancel na daw muna ang kanilang training sa pagtakbo sa bundok. Sa halip ay magkakaroon daw sila ng special training session na real combat training at ito ay kanilang gagawin sa bundok, sabi pa nito. Madalas daw na nakikipaglaban sila sa mga demonyo ng gabi dahil ito ang oras na ang mga ito ay aktibo. Kinakailangan daw na ma-improve ang kanilang fighting skill sa dilim at kailangan nilang sanayin ang kanilang mga mata sa dilim at pakiramdaman ang bagay sa paligid. Kunwari daw siya ang demonyo na kanilang kalaban at kailangan nilang makasurvive sa kamay ng isang demonyong gutom at handa silang patayin at kainin. Sinabihan niya si Tanjiro na kailangan daw niyang makipaglaban sa kanya habang pinuprotektahan ang kanyang mga kasamahan, sabi pa nito. Sinimulan niya ang pagsalakay sa mga ito at ipinakita na isa-isa niyang pinapabagsak ang mga ito. Sinabi naman ni Tanjiro na tulad daw ng inaasahan niya sa isang dating Hashira ay nahihirapan siya na ma-detect kung nasaan ito at pagkatapos ay ipinakita na pinabagsak nito ang 3 Demon Slayer. Sinabi naman ng isa na imposible daw na labanan at matalo ang isang katulad daw nito, pagkatapos ay nilapitan siya nito at sinabihan niya ito na kung masasabi pa daw kaya niya iyon kapag kaharap na nito ang isang demonyo, saka ito tuluyang pinabagsak. Dito ay sinabi ni Tanjiro na nakikita daw nito ang lahat ng kanilang mga galaw ng malinaw kaya kailangan na magsama-sama sila, pagkatapos ay pinalapit niya ang mga ito sa kanya. Tumakbo ang mga ito sa kanya ngunit ito ay sinalakay ni Tengen at pagkatapos ay ipinakita na block ni Tanjiro ang ginawang pagsalakay nito. Sinabihan siya nito na mabilis daw ang kanyang reflexes at sinabi naman ni Tanjiro sa kanyang isip na ang lakas daw talaga nito kahit isang kamay lang ang gamit nito. Pagkatapos ay hinamon siya nito na salakayin daw niya ito at siya naman ay tumugon, pagkatapos ay mabilis niya itong nilapitan. Dito ay namangha sa kanya ang lahat dahil nagagawa daw nito na makipagsabayan sa isang dating Hashira. Sinabi pa ng isa na ganito daw pala makipaglaban ang isang taong nakasurvive sa isang upper rank at talaga daw nakahanga-hanga ito, sabi pa nila. Mabilis na nagpalitan ang dalawa ng pagsalakay at dito ay nasabi ni Tengen na talagang malaki na daw ang ipinagbago ng lakas nito. Pagkatapos ay nagulat na lang siya nang sinalakay na din siya ng ibang mga kasamahan nito at dito ay natuwa si Tanjiro dahil parang na-inspired ang mga ito. Sinabi naman ni Tengen na natutuwa daw siya sa mga ito at dito ay hinamon niya ang mga ito na salakayin daw siya nito ng sabay-sabay at ang mga ito naman ay tumugon sa imbitasyon nito. Pagkatapos ay ipinakita na natapos na ang kanilang training at dito ay sinabi ni Tengen na kung sa totoong demonyo daw ang laban na ito ay malamang napatay na daw silang lahat. Sumagot naman ang isa na ang pakikipaglaban daw sa dating Hashira ay talagang imposible na manalo. Sumagot naman siya na ang training daw na ito ay hindi para sila ay takutin kundi para ipakita ang posibilidad na mangyayari sa tunay na laban sa mga demonyo. Sinabi naman nito na naiintindihan daw nila iyon, ngunit magkaganoon pa man ay hiniling ng mga ito na talunin daw ng mga Hashira kasama si Tanjiro ang pinuno ng mga demonyo na si Muzan. Sinabi pa ng isa na gagawin daw nila ang lahat ng kanilang magagawa para pagdating ng araw ay makatulong din sila sa kahit na maliit na paraan man lang. Nangako ang mga ito na magti-training sila sa abot ng kanilang makakaya upang maging malakas pagdating ng panahon, sabi pa ng mga ito. Natuwa naman si Tengen sa sinabi ng mga ito, ganun din si Tanjiro na masaya dahil sa fighting spirit na ipinakita ng mga ito. Kinabukasan sa kanilang training ay ipinakita na ang mga ito ay desidido at ibinibigay ang kanilang best para dito. Sinabi naman ni Tengen na malaki daw ang naging impact ng training na ginawa nila kagabi at nagpasalamat ito kay Tanjiro dahil mukhang na-inspired ang mga ito sa kanya. Pagkatapos ay sinabihan niya ito na ang kanyang training sa kanya ay dito na nagtatapos at pupunta na siya sa next level. Gagawin daw nila ang lahat para matalo ang demonyo at mapabagsak ang kanilang pinuno na si Muzan. Sinabihan niya si Tanjiro na ang pakikipaglaban kay Muzan at pagtalo dito ay ipinagkakatiwala niya sa mga kamay nito at siya naman ay tumugon at sinabi na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para ito ay talunin. Nagpaalam na siya sa kanyang mga kasamahan at nagpasalamat ang mga ito sa kanya at sinabi na galingan daw niya at umaasa daw sila na tatalunan niya si Muzan, pagkatapos ay tuluyan na siyang umalis. Sa eksenang ito ay ipinakita na nakarating na si Tanjiro sa kanyang susunod na training sa patnubay ng isang Hashira. Pagpasok niya sa pinto ay nakita niya na nakabagsak ang mga nag-training at dito ay sinabi ng isa na hindi na daw niya kayang lumaban pa.
Sinabihan naman siya nito na kailangan na kayanin nila dahil kung hindi ay kakainin lang sila ng mga demonyo nang wala sa oras, sabi pa nito. Sa pagtatapos ng episode 3 ay ipinakita na muli niyang pinabagsak ang estudyante niya at sinabihan ito na isipin daw niya na 3 beses na siyang namatay ngayon sa kamay ng demonyo. Para sa kanilang combat training dito ay sinalakay ni Shinasugawa si Obanai, ngunit ito naman ay naiwasan niya at nagsagawa siya ng counter-attack na na-block din naman nito. Para sa mga Hashira, ang tunay na training ay nagsisimula sa pagsapit ng gabi at dito ay nagkikita ang 3 Hashira para makapag-combat training at maasa ang kanilang mga abilidad. Sa pagsisimula ng episode 4 ay ipinakita na dumating na si Tanjiro sa sunod na Hashira na mag-training sa kanya at ito ay si Tokito. Sinabi niya sa mga corp member na kahit na sila ay matamaan ng kalaban ay dapat ay maging alisto sa lahat ng oras at huwag ibaba ang depensa at pagkatapos ay muli siyang naghanda para sa muling pagsalakay. Mabilis niyang sinalakay isa-isa ang mga ito at sa isang iglap lamang ang lahat ng mga ito ay natalo, pagkatapos ay sinabihan niya ang isa na muli ay namatay ito kung halimbawang totoong demonyo ang sumalakay. Pagkatapos ay sinabihan niya ang iba na kahit pa mayroon silang kasama na namatay ay huwag silang huminto sa pagsalakay at pagkatapos sa isang kisap mata lang ay tinalo niya ang mga ito at pagkatapos ay sinabihan niya ito na ang paghinto ng pagsalakay sa harap ng kalaban ay katumbas ng kamatayan. Dito ay nakita niya si Tanjiro at ito ay masaya niyang tinawag, pagkatapos ay tumugon naman siya at sinabi na matagal din noong huli niya itong nakasama. Sa eksenang ito ay ipinakita na iniinsulto ng uwak ang mga corp member at sinabi nito na mga wala daw itong kwenta dahil kung totoong mga demonyo daw siguro ang kalaban ay malamang na mga patay na daw ang mga ito. Sinabi lang nila na andyan na naman daw siya at walang magawa kundi sila ay asarin lang, pagkatapos ay sinabi ni Tanjiro na ito daw pala ang uwak ni Tokito at tulad ng dati ay malakas pa din daw itong mang-asar. Pagkatapos ay sinabihan ng mga ito nang kung maaari daw ay layuan daw muna sila nito dahil wala naman daw itong sinasabing mabuti at sumagot naman ito na wala daw siyang pakialam, mga mahihinang nilalang, dagdag pa ng uwak. Dito ay tinawag niya si Tanjiro at kinamusta at ito naman ay tumugon at sinabi niya na masaya daw ito na mag-training sa kanya at gagawin daw niya ang lahat, dagdag pa niya. Sumagot naman ito na ganun din daw siya at pagkatapos ay sinabi nito na kung maaari daw ba na sumama muna ito sa kanya. Dito ay nakita niya si Kanamori at tinanong niya kung ano daw ang ginagawa niya dito at ito naman ay sumagot at sinabi na natutuwa daw ito na makita siya na magaling na. Sinabi ni Tokito na siya daw ang nagpapunta sa kanya dito at pagkatapos ay nakiusap ito na kung maaari daw ay hawakan nito ang espada. Kinuha naman niya ito at pagkatapos ay sinabi niya na iharap daw nito ang talim sa kanya at pagkatapos ay huwag daw siyang gumalaw. Pagkatapos ay pinalipad nito ang isang eroplanong papel papunta sa kanya at ito ay nahati sa dalawa nang dumaan sa talim ng espada. Pagkatapos ay ipinakita si Tanjiro na humanga dahil sa sobrang talim daw nito at pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Tokito na iyon daw ang dahilan kaya daw nandito si Kanamori. Sinabi pa niya na gusto daw niya na dapat ay nasa magandang kondisyon palagi ang kanyang espada kaya ipinakiusap daw niya sa kanilang master na kung pwede ay kunin niya ito bilang permanenteng panday, dagdag pa nito. Bilang pagtugon daw ng kanilang master ay pumayag ito sa kanyang request at iyon daw ay kanyang labis na ikinatuwa, dagdag pa niya. Sa eksenang ito ay muling ipinakita ang isang nag-training at sinabihan siya ni Tokito na ang depensa daw niya ay masyadong bukas para sa pagsalakay ng kalaban. Sinabi niya na kunin daw nito ang kanyang espadang kahoy at salakayin daw niya ito at ito naman ay kanyang ginawa, ngunit ang ginawa niyang pagsalakay ay madali lang naiwasan ni Tokito. Sinabihan niya ito na ang emotional na pagsalakay sa kalaban ay hindi maganda ang naidudulot at maaaring maging sanhi ng kamatayan at inihalin tulad niya ito sa isang gamugamo na lumapit sa apoy. Ang aktwal na pakikipaglaban sa mga demonyo ay wala ng isang pagkakataon kaya kahit makapatay ka pa ng 9 na demonyo at sa pang-10 ay naging kampante ka at ang isang pagkakamali na iyon ay katumbas ng kamatayan, sabi pa nito. Kailangan na maging maingat at alisto ka sa lahat ng oras at pagkakataon para makasurvive ka sa isang tunay na laban at pagkatapos ay sinabi niya na tapos na ang training para sa araw na ito, pagkatapos ay umalis na siya. Dito ay kinausap siya ng isa na kung maaari daw ba ay kausapin niya si Tokito na baka naman ay pwedeng maghinay-hinay lamang sila sa pag-training dahil baka daw pagdating ng tunay na laban ay mag-collapse na sila dahil sa tindi ng mga training nila.
Sinagot naman niya ang mga ito at sinabi na parang mahirap daw ata na sabihin iyon sa kanya kasi nga daw ang paraan niya sa pag-training ay ganoon na talaga at kahit siya ay wala na magagawa sa bagay na iyon. Pagkatapos habang sila ay nasa labas ay muling sinabi nito na sana daw at least may parating daw sana niya ang gusto nilang sabihin para kay Tokito dagdag pa nito. Sumagot naman muli si Tanjiro sa kanila na susubukan daw niya at sinabi na para daw sa kanya ay bumait pa nga daw ito kumpara sa noon na magkasama pa sila pagkatapos ay sinabi ng mga ito na seryoso daw ba ito sa sinabi niya na bumait pa ito. Dito ay napansin ni Tanjiro na lumabas si Tokito pagkatapos ay sinagot naman siya ng isa na tuwing hapon daw talaga ay lumalabas ito at malamang daw ay sa labas na ito kumakain sabi pa nito. Sa eksenang ito ay ipinakita na sa pagsapit ng gabi ay may lumabas mula sa kung saan at ito ay tila mga gagamba na may isang mata at ito ay napakadami. Pagkatapos ay ipinakita ang isang taga-upper rank 4 na demonyo at dito ay kitang-kita niya ang bawat galaw ng mga Hashira. Sa eksenang ito ay ipinakita si Shinosugawa gamit ang 4th form Rising Dust Storm ay nagpakawala ito ng isang malakas na pagsalakay patungo sa kalaban nitong si Obanai. Naiwasan naman niya ito at siya ay nagsagawa ng counter-attack gamit ang 5th form Slithering Serpent ay direkta nitong sinalakay ang kalaban ngunit ito din naman ay matagumpay nitong na-block. Pagkatapos ay dumating si Tokito at sinabi sa mga ito na kung pwede daw ba siyang sumali sa ginagawa ng mga ito. Sinagot naman niya ito at sinabi na gabi-gabi daw ito nagpupunta sa lugar na ito at tinanong siya kung hindi ba naaapektuhan ang training na ginagawa nito sa mga corp member. Nagagawa naman daw niya ng maayos ang training na ginagawa niya sa mga ito ngunit para sa kanya ay hindi pa daw iyon sapat para sa kanyang personal na training sagot naman nito. Sinagot naman siya nito at sinabi na para daw sa kanilang mga Hashira ang tunay na training ay sa ganitong oras pa lang nagsisimula. Sinabi naman niya na ang unfair daw ng mga ito dahil sila lang ang nag-training kaya nga gusto din daw niya na makasali din dagdag pa nito. Sinagot naman siya ni Obanai na kung ganoon daw bilang tanda ng kanilang respeto dito ay tinatanggap nila ito at lolabanan daw siya ng mga ito ng dalawa laban sa isa. Tumugon naman siya na hindi daw ito makatarungan pero masaya daw niya itong tinatanggap at pagkatapos ay naghanda ito para gumawa ng pagsalakay. Sinimulan niya ang pagsalakay papunta kay Obanai at pagkatapos ay mabilis siyang nag-switch papunta kay Shinosugawa ngunit ito naman ay napansin niya at naiwasan at dito nagsimula ang kanilang pagpapalitan ng mga pagsalakay. Pagkatapos ng mga mabibilis at mararahas na pagsalakay ay ipinakita na halos nasira na ang buong lugar ng ginanapan ng kanilang paglalaban. Dito ay masayang sinabi ni Shinosugawa na para daw sa kanya ay ito daw ang totoong training para sa kanilang mga Hashira. Pagkatapos ay sinabi pa niya na hindi na din daw masama na ang training nila sa umaga ay sa mga corp member at sa gabi naman ay real combat sa mga Hashira dagdag pa nito. Tinanong niya si Tokito kung kamusta naman daw ang training nito sa mga corp member sa umaga. Sinagot naman niya ito na maayos naman daw at nabanggit niya na dumating na daw pala si Tanjiro para mag-training sa kanya. Sinabi naman ng mga ito na kung ganoon pala ay nag-umpisa na din daw siya at binanggit pa nito na napakaswerte nito at nakaligtas sa tiyak na kamatayan. Sinabi naman ni Tokito na ang mga sugat daw nito ay tuluyan ng magaling kaya maaari na itong magsimula anumang oras. Kung ganoon daw pala ay pwede na niya itong seryosohin at pahirapan sa kanyang training sa kanya sabi pa niya. Dahil sa ito daw ay lumakas na ay susubukan daw nito kung pwede na ba itong makipagsabayan sa isang Hashira kapag napunta na daw ito sa kanya sabi pa nito. Pagkatapos ay sumagot lang si Tokito na mukhang masaya daw ang kanilang mga binabalak at sinabi na good luck na lang sa'yo Tanjiro. Kinaumagahan ay ipinakita na mabilis niyang sinalakay ang corp member at sinabi na patay na daw ito kung totoong demonyo ang kalaban. Pagkatapos ay sinabihan niya ang isa na bakit daw ito huminto at pagkatapos ito ay kanya ding sinalakay. Dito ay sinabi niya na hindi daw niya maramdaman ang seryosong pagkilos ng mga ito gamit ang mga espadang kahoy na ito. Pagkatapos ay sinabi niya na bakit hindi daw nila subukan mag-training gamit ang totoong espada pagkatapos ay ipinakuha niya dito ang tunay na espada. Habang nanginginig ang isang corp member habang hawak ang tunay na espada ay sinabihan niya ito na umpisahan na daw nila na maglaban. Sinabi niya dito na hindi daw niya ito kayang labanan dahil alam niyang hindi daw siya mananalo sa isang Hashira.
Pagkatapos ay napaluhod na lang ito sa takot at sinabi na hindi daw talaga niya ito kayang labanan at pagkatapos ay nilapitan siya nito at sinabihan na hindi daw siya nito sinalakay kahit hindi pa siya handa. Ibinabalang nito ang kanyang ulo at sinabi na alam daw nito kung gaano na mas mahirap ang training na ginagawa nito kumpara sa training na ginagawa nila ngayon. Alam daw niya na nag-training din ito kapag gabi dahil nakikita daw niya ito kapag umaga na pinupunasan ang mga sugat nito dahil sa training na ginagawa nito kapag gabi. Sinabi pa nito na gagawin daw nila ang lahat para matutunan ang mga dapat nilang malaman. Sinabi naman ni Tokito na alam niya na gagawin nila ang lahat ngunit magkaganoon pa man ay hindi pa ito sapat sa ngayon kaya kailangan pa nila na mag-training para manalo sa mga demonyo. Ayaw daw niya na mamatay sila sa kamay ng mga demonyo at kung maaari ay gusto daw niya na mabuhay pa ang mga ito ng mas mahaba at iyon daw talaga ang gusto niya para sa mga ito dagdag pa niya. Pagkatapos ay ipinakita si Tanjiro at ito ay humanga sa mga sinabi nito sa mga corp member. Sa eksenang ito ay ipinakita na naglalaban sila Tokito at Tanjiro bilang parte ng kanilang training at dito ay sinabi niya na mahusay daw ang mga ipinapakita nito dahil mas mabilis na daw ito kumpara sa dati. Nagagawa daw niya ng maayos ang lahat at nakikita ito dahil nagagawa na daw niya na sabayan ang katulad niya na Hashira sabi pa niya. Pagkatapos ng isang nakakahangang ginawa na pag-iwas ni Tanjiro sa pagsalakay nito ay sinabi niya na maganda na ang kondisyon ng mga paa nito at maaari na daw siyang tumuloy sa susunod na Hashira sabi pa nito. Nagulat naman siya sa sinabi nito pagkatapos ay sinabi niya na 5 araw pa lamang daw siya dito na nag-training kung seryoso daw ba ito tanong pa niya. Sinabi naman ni Tokito na dahil mabilis niyang na-master agad ang lahat ng mga itinuro nito kaya wala na daw itong maituturo pa sa kanya dagdag pa niya. Nagulat naman siya sa isinagot nito pagkatapos ay nagtanong naman ang ibang corp member kung pati daw ba sila ay tapos na ang training sa kanya at kung tutuloy na din daw ba sila sa susunod na Hashira. Sinagot naman sila nito na kung ano daw ba ang sinasabi ng mga ito dahil hindi pa sila natatapos sa kanya at kailangan pa nilang ma-master ang ibang panuntunan sabi pa niya. Pagkatapos ay ipinakita ang mga ito na nalungkot at tila ba binagsakan ng langit at lupa sa isinagot nito. Dito ay tinawag niya si Tokito at bigla niya itong hinamon ng palayuan ng lipad ng eroplanong papel, at dito ay nagulat si Tokito sa sinabi niya pagkatapos ay tinanong niya ito kung saan daw nanggaling ang ideya niyang iyon. Pagkatapos ay ipinakita niya ang ginawa niyang eroplanong papel at sinabi niya na mahilig daw ito sa ganitong laro at sinabi pa niya na magaling naman daw siya sa ganitong laro dagdag pa niya. Pagkatapos ay ipinakita na tinanong pala niya si Kanamori kung ano daw ba ang kanyang hilig at sinabi naman nito ang tungkol sa mga eroplanong papel dahil ito daw ang madalas niyang gawin at ipinakita ang mga ginawa nito. Dito ay sinabi niya na kapag siya daw ang manalo dapat ay pakitunguhan daw niya ang mga corp member ng medyo smooth at pagkatapos ay tinanong niya ito kung payag daw ba siya. Sinagot naman siya nito na sige daw ba kung iyon daw ba ang makakapagpasaya sa kanya tapos ay sinabi ni Tanjiro na hindi daw siya magpapatalo. Pagkatapos ay ipinakita ang mga corp member at sinabihan nila ito na ang bait daw niya at sana daw manalo siya. Nasa labas na silang lahat para umpisahan ang laban at dito ay tinanong niya si Tokito kung seryoso daw ba ito sa kanilang kasunduan. Sinabi kasi nito na 10 beses silang maglalaban at kapag nanalo si Tanjiro ng kahit isang beses lang ay siya na ang panalo. Sinabi pa niya na sigurado naman daw siya na hindi ito mananalo sa kanya kahit isang beses. Sinagot naman siya ni Tanjiro na kung ganun daw na sigurado ito ay wala daw sisihan tapos sinabihan siya ni Tokito kung uumpisahan pa daw ba o hindi ang laban at sumagot naman siya na umpisahan na daw. Sa unang pagbitaw nila ay ipinakita na nanalo si Tokito at dito ay sinabi ng mga corp member kay Tanjiro na galingan daw niya at kailangan niyang manalo. Sa pangalawang pagsubok ay muli siyang natalo ganun din sa pangatlo at pang-apat na pagsubok ay parehas lang ng resulta natalo. Sinabi niya na bakit daw ganun 4 na pagsubok na ngunit ni isa ay hindi man lang siya makapanalo, pagkatapos ay sinabihan siya ni Kanamori na wag daw siyang mawalan ng pag-asa at galingan na lang sa susunod. Pagkatapos ay sa huling pagkakataon ay sinubukan niyang muli ngunit ang naging resulta ay kapareho din ng mga nauna at siya ay natalo sa kanilang laban. Dito ay sinabihan siya ni Tokito at ipinaalaala ang sinabi niya kanina na sigurado daw ito na hindi naman siya mananalo pagkatapos ay sinabi ni Tanjiro na akala daw niya ay mananalo siya kahit isa lang.
Pagkatapos ay nagsalita ang isang corp member at sinabi na kung maaari daw ba na sumali siya dahil mahusay daw siya sa ganitong laban, sabi pa niya. Ganun din ang iba pa ay nagsabi na gusto din nilang sumali hanggang sa silang lahat na ay nagkaroon ng pagkakataon at siya naman ay pumayag. Gumawa ang mga ito ng mga sarili nilang eroplanong papel na kanilang gagamitin sa laban at dito ay sinabihan ni Tokito ang isa na kung maaari daw ba niyang makita ang ginawa nitong eroplanong papel. Pagkatapos ay muling ipinakita si Tanjiro at sinabi niya dito na sa pagkakataon daw na ito ay hindi na siya matatalo ngunit hindi pa siya natatapos magsalita ay kinuha at sinira ng mga uwak ang ginawa niyang eroplanong papel pagkatapos ay sinabi ng matatalo lang naman din daw siya ulit. Sa eksenang ito ay ipinakita na inihagis na nila ang kanilang mga ginawang eroplanong papel at pagkatapos ay masayang pinagmasdan ni Tokito ang bawat isa na may ngiti sa kanilang mga labi. Dito ay nag-usap silang dalawa at sinabi niya na confirm na daw na target talaga nila Muzan ang kapatid nitong si Nezuko dahil sa kakayahan nitong humarap sa liwanag ng araw. Sa mga nagdaang mga araw din daw ay wala silang na-encounter na mga demonyo at iyon daw ay malaking bagay para makapag-focus sila sa kanilang mga training. Sinagot naman niya ito na nag-aalala nga daw siya dahil malayo siya sa kanyang kapatid ngunit kung isasama naman niya ito ay mas magiging delikado naman para sa kanyang kapatid. Posible na tipunin din nila ang kanilang buong puwersa para lamang kuhanin si Nezuko at iyon daw ang kailangan nilang paghandaan, sabi pa nito. Sumagot naman siya na sa kahit na anong paraan ay kailangan daw niyang mas lalong lumakas para na din mas maprotektahan niya ang kanyang kapatid, dagdag pa nito. Sinabi ni Tanjiro na sa ngayon daw ay kasama ng kanyang kapatid ang isa sa mga pinagkakatiwalaan daw niya kaya hindi siya masyadong nag-aalala dito. Sa pagtatapos ng episode na ito ay sinabi ni Tokito na kailangan daw nila na pagtulungan na matalo si Muzan at naniniwala daw ito sa kanya. Sumagot naman siya na gagawin daw niya ang lahat para matalo si Muzan kasama ang mga Hashira ay magagawa daw nila itong matalo. Ang training niya sa kamay ng mga Hashira ay hindi naging madali dahil sa ang pamamaraan ng mga ito ay brutal at kailangan niyang malagpasan ang mga ito sa kahit na anong paraan. Sa pagsisimula ng episode 5 ay ipinakita na dumating na si Tanjiro sa mansion ni Matsuri. Masaya siyang sinalubong nito at pagkatapos ay binati niya ito at sinabi na matagal na din daw noong huli silang nagkita. Pagkatapos ay niyaya siya nito sa loob at sinabi na ipaghahanda daw niya ito ng masarap na pancake at black tea. Dito ay ipinakita na sinubuan pa siya nito at ito naman ay kanyang pinagbigyan pagkatapos ay sinabi niya na talaga daw na masarap ang ginawa nitong pancake. Ipinakita niya ang isang klase ng kasuotan at sinabihan nito na pagkatapos daw niyang kumain ay maaari daw ba niya na isuot ito, sabi pa niya. Sa eksenang ito ay ipinakita na ginamit na niya ang ibinigay nito at pagkatapos ang kanyang mga kasamahan ay halatang nahihiya sa kanilang suot at bukod tangi lamang na siya ang masaya. Dito ay ipinakita na nag-training sila at ang purpose daw nito ay upang ma-enhance ang talas ng kanilang pakiramdam at para mapaunlad ang kanilang reflexes, sabi pa nito. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga ito na kailangan daw nila na mag-stretching ng kanilang mga kamay at paa at dito ay ipinakita silang dalawa habang ginagawa ito at sinabihan niya na mali daw ang kanilang ginagawa. Ipinakita na masaya pa itong nagpa-unlock dahil si Matsuri ang kanyang partner at pagkatapos ay hinawakan nito ang kanyang mga kamay at inilapat ang kanyang mga paa sa mga paa nito. Pagkatapos ay biglang sa pilitin niya itong inunat at ito daw ay ang tamang paggawa ng stretching at dito ay ipinakita si Tanjiro na nagulat sa ginawa nito. Sinabi pa niya sa kanyang isip na mas brutal pa daw ito kaysa sa karaniwang brute force training at ito daw ay talagang masakit. Pagkatapos ay tinawag siya nito para sa kanya naman daw niya ito gawin at dito ay ipinakita na ayaw niya sana ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Katulad ng ginawa sa nauna ay hinawakan din nito ang kanyang dalawang kamay at inilapat ang kanyang mga paa sa mga paa nito pagkatapos ay nagbilang ito ng hanggang 3 at dito ay ipinakita na napasigaw na lang siya sa sakit. Sa eksenang ito ay ipinakita si Obanai at sinabi nito kay Tanjiro na kanina pa daw niya ito hinihintay. Sumagot naman ito na ikinagagalak daw niya na mag-training dito ngunit hindi pa siya natatapos na magsalita ay sinabihan na siya nito na manahimik daw ito kung hindi ay papatayin daw niya ito, sabi pa niya. Sinabi na daw ni Matsuri sa kanya ang lahat ng tungkol sa kanya at mukhang nag-enjoy pa daw ito sa kanyang training, dagdag pa nito. Lingid sa kaalaman ni Tanjiro na itong si Obanai ay may gusto kay Matsuri kaya gano'n na lang ang inis nito sa kanya.
Dito ay ipinakita na nagpadala ng sulat si Matsuri at sinabi niya dito na silang dalawa daw ay sabay na uminom ng black tea at itong si Tanjiro daw ay namumula ang pisngi kapag kumakain ng matatamis at ang cute daw niya sabi pa nito. Pagkatapos nitong basahin ang sulat ay parang lalo itong nagalit kay Tanjiro at sinabi niya na hindi daw siya magiging mabait dito. Sinabi naman ni Tanjiro na ano daw ba ang ginawa niya at parang ang laki ng galit nito sa kanya tanong pa nito. Pagkatapos ay sinabihan siya nito na sumunod daw ito sa kanya dahil meron daw siyang inihandang training para sa kanya. Pagpasok niya sa pinto ay nakita niya ang ibang corp member na nakatali at nakabitin at sinabihan siya ni Obanai na kailangan daw na matamaan niya ang nasa gitnang bahagi ng mga ito habang iniiwasan ang mga obstacles sabi pa niya. Ito daw ay para ma-improve ang kanyang swordsmanship at dito ay sinabi niya na para daw itong isang execution chamber. Tinanong niya si Obanai na kung bakit daw ba nakatali ang mga ito o kung dahil ba na may nagawa daw ba na kasalanan ang mga ito tanong pa niya. Sinagot naman siya nito na tama daw dahil ang pagiging mahina daw ng mga ito ay isang krimen at dahil mababagal daw itong matuto at sinasayang lang daw ng mga ito ang kanyang oras ay para sa kanya daw ay isa itong krimen dagdag pa niya. Dito ay sinabi niya na grabe naman daw ito pati ba naman daw ang mga ganon kababaw na dahilan ay krimen na agad. Ibinigay sa kanya ni Obanai ang espadang kahoy at sinabi sa kanya kung ano ang eksaktong kanyang dapat na gawin. Isang beses lang daw niya itong ipapakita kaya dapat daw ay tandaan niya itong mabuti sabi pa nito. Pagkatapos ay mabilis niyang sinalakay ang mga pagitan ng mga ito nang hindi man lang natatamaan ang mga corp member at sinabi sa kanya na iyon daw ang kanyang gagawin. Dito ay namangha siya sa ipinakita nito dahil hindi daw iyon ganoon kasimple lamang na gawin, ang pag-swing ng espada ng accurate nang hindi man lamang natatamaan ang mga tao at sa ganoon kabilis sabi pa niya. Pagkatapos ng siya na ang susubok ay baka sa mukha ng mga ito ang pangamba at sinabi pa ng mga ito sa kanilang isip na wag daw sila ang unahin nitong patamaan. Pagkatapos ay ipinakita na parang nag-aalanganan siya dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi pa ganoon ka-accurate ang kanyang galaw bukod pa doon ay nangangamba siya na baka matamaan niya ang mga ito. Pagkatapos ay sinubukan niya na gawin ito kahit na siya ay nangangamba at nagawa naman niya ito ngunit sa mabagal na paraan at dito ay sinabihan siya ni Obanai na wala daw kwenta ang mga ginagawa nito. Paano daw niya masasabi na training ang kanyang ginagawa pagkatapos ay sinabihan siya na mag-sparring daw silang dalawa at sinabihan siya na salakayin daw niya ito. Ginawa naman nito ang sinabi niya at sinalakay niya ito ngunit nagdalawang isip siya na baka matamaan ang mga ito at pagkatapos ay nag-counter-attack naman sa kanya si Obanai at siya ay nataman sa kanyang tagiliran. Muli siyang tumayo at nag-iisip kung papaano daw niya ito matatamaan sa ganito kaliit na espasyo at ipinakita muli na siya ay natamaan sa kanyang tiyan at sinabihan siya nito na masyado daw siyang mabagal. Sinabi niya sa kanyang isip na mahirap daw na salakayin niya ito habang iniisip ang mga corp member na hindi niya matatamaan dagdag pa niya. Samantalang ang mga pagsalakay naman daw ni Obanai ay nagagawa niyang accurate dahil nagagawa nitong baguhin ang direksyon ng kanyang espadang kahoy. Habang iniisip niya kung papaano niya ito matatamaan ay humahanga ito sa kanya dahil sobrang napaka-accurate at eksakto ang bawat ginagawa nito na pagsalakay sa kabila ng maliliit na espasyo sabi pa niya. Ang kanyang espada ay parang isang ahas na nagagawa na lumiko sa mga pagitan nito samantalang siya naman ay nagdadalawang isip kung sasalakay ba o hindi dahil sa mga ekspresyon ng mga corp member sabi pa niya. Pagkatapos ay muling ipinakita na natamaan siya nito at sinabihan siya ni Obanai na kailangan na tanggalin niya ang pag-aalinlangan sa kanyang isipan para magawa niya ng maayos ang kanyang pagkilos sabi pa nito. Natapos na ang kanilang training ngunit dito ay sinabi sa kanya ng mga corp member na bakit hindi daw muna siya magpahinga at sinagot naman niya ang mga ito na ito daw ang magandang pagkakataon para matamaan niya ang mga target ng walang inaalaala dagdag pa niya. Na-inspired naman ang mga ito sa kanya at sinabi na siguro daw ay kailangan na din daw na galingan nila ang kanilang training. Sa eksenang ito ay ipinakita na sabay-sabay silang maliligo at sinabi ng isa na masakit daw ito dahil sa mga sugat nila sa kanilang katawan. Ngunit wala naman silang ibang pagpipilian kaya pagtalon nila ng sabay-sabay ay nagsigawan sila dahil sa mahapdi daw ang mga ito.
Kinabukasan sa pangalawang araw ng kanilang training ay ipinakita na muling nag-sparring sila Tanjiro at Obanai ngunit katulad ng mga naging resulta noong una ay palagi pa din siya nito natatamaan at muli ay sinabihan siya nito na masyado pa din daw siyang mabagal. Sa pangatlong araw katulad ng mga naunang araw ay pareho pa din ang naging resulta ang mga pagsalakay ni Obanai ay direktang tumatama sa kanya. Sa ikaapat na araw na sparring nila ay sinabihan siya nito na bakit puro pagtakbo lang daw ang kanyang ginagawa. Sinabi naman niya na kailangan daw na mag-focus na siya sa pagsalakay lamang dito at huwag na daw muna niyang isipin ang mga corp member kung matatamaan o hindi. Dahil sa totoong laban daw kapag ang pagsalakay niya ay tumama sa mga puno o kahit sa anumang obstacle ito ay parang katumbas na din ng kamatayan sabi pa niya. Tinanggal niya ang lahat ng pangamba at itinoon lamang niya ang kanyang atensyon sa kanyang kalaban at dito ay ipinakita na nagpalitan sila ng mga pagsalakay. Sa eksenang ito ay nagagawa na niyang makipagsabayan ng accurate kay Obanai at sinabi niya na malinaw na niyang nakikita ang mga pagsalakay na ginagawa nito at ang mga ito ay accurate na din niyang naiiwasan. Muli siyang sinalakay nito at dito ay nakipagsabayan siya at matagumpay niya itong na-counter-attack at nagawa niyang mapunit ang damit ni Obanai. Sinabi niya na sinabi daw sa kanya nito na kapag natamaan daw niya ito o kahit ang damit man lang daw nito ay doon palang matatapos ang kanyang training sa kanya. Sa eksenang ito ay ipinakita na nagpaalam na siya dito at sinabi niya na siya daw ay nagpapasalamat para sa magandang training daw na ito. Sinabihan naman siya nito na umalis na daw ito sa harapan niya at iwasan daw niya ang pakikipaglandian kay Matsuri kung hindi ay papatayin daw siya nito. Sinabi naman ni Tanjiro na hanggang sa huling sandali daw ay galit pa din daw ito sa kanya at sa hindi niya malamang dahilan dagdag pa niya. Pagkatapos ay ipinakita na naglalakad sila kasama ang uwak ni Shinazugawa at tinanong niya kung tama daw ba ang daan nila sa kaliwa. Sinabihan naman siya nito na sa kanan daw ang tamang daanan at sinabihan pa siya nito na utak ibon daw siya. Pagtingin niya sa direksyon na sinabi ng uwak ay biglang nagpakita sa kanyang harapan si Zenitsu at dito ay pareho pa silang nagulat. Sinabi sa kanya nito na tulungan daw niya ito na makaalis sa impyernong lugar na ito sabi pa ni Zenitsu. Sumagot naman si Tanjiro na bakit ano daw ba ang nangyari sa kanya at ito naman ay sumagot na hindi daw niya maigalaw ang kanyang mga paa sabi pa nito. Nasa panganib daw ang kanyang buhay at baka daw dito na siya mamatay kapag hindi daw siya makaalis sa lugar na ito dagdag pa niya. Pagkatapos ay ipinakita na may humawak sa kanyang ulo at pagtingin nila ay nakita nila si Shinazugawa at sinabihan siya nito kung babalik daw ba siya sa training o papatayin daw siya nito dito mismo. Dito ay bigla niyang niyakap si Tanjiro at sinabi niya na sumusuko na daw siya sa training at dito ay ipinakita na naiirite ito sa kanya pagkatapos ay pinalo niya ito sa kanyang leeg. Sinabihan niya si Tanjiro na buhatin daw niya ito at pagkatapos ay sumunod daw ito sa kanya na agad din naman niyang ginawa. Habang sila ay naglalakad ay sinabihan niya ito na kamusta daw at matagal daw noong huli silang nagkita sabi pa niya. Sinagot naman siya nito na wag daw itong feeling close dahil hindi pa daw siya nito nire-recognize ngunit matapang naman din niya itong sinagot na hindi din daw niya ito nire-recognize dahil sa ginawa daw nito sa kapatid niyang si Nezuko. Pagkatapos ay ipinakita na nagalit siya at sinabi na ang lakas daw ng loob nito para sumagot sa kanya ng ganoon sabi pa niya. Sa eksenang ito ay ipinakita na nagsimula na ang kanilang training at dito ay lubos nang nauunawaan ni Tanjiro kung bakit daw ganoon na lang ang naging reaksyon ni Zenitsu nang magkita sila. Sinabi pa niya na napaka-brutal daw pala na paraan nito ng pag-training at pagkatapos ay sabay-sabay nila itong sinalakay ngunit ni isa sa kanila ay hindi dito makatama. Kung si Obanai ay kahit papaano ay nagbibigay ng break time dito daw kay Shinazugawa ay tuloy-tuloy at halos walang pahinga dagdag pa niya. Pagkatapos ay ipinakita ng magising si Zenitsu ay sinabihan siya nito kung siya daw ba ang pumatay sa mga magulang nito bagay na kung ano-ano na lang daw ang naiisip dahil nga daw sa lupit ng training na ibinibigay nito. Dito ay ipinakita kung papaano siya nito binugbog at sinabi na lang niya sa kanyang sarili na ang hard naman daw nito para sa kanyang first day training sabi pa niya. Habang naglalakad siya ay nakita niya si Genya at sinabi nito sa kanyang kapatid na kung maaari daw ba siya nitong makausap. Sinagot naman siya nito na tigilan na daw nito ang panggugulo sa kanya dahil hindi daw niya ito itinuturing bilang kapatid at kapag hindi daw siya nito nilubayan ay papatayin daw niya ito. Pagkatapos ay ipinakita si Tanjiro at sinabi nito na ibang-iba daw ang turingan nila kumpara sa kanila ng itinuturing niyang kapatid sabi pa niya.
Sinabihan pa niya ito na huwag daw ito maging magiliw sa kanya dahil ang nakikita daw nito sa kanya ay isang taong walang talento kaya kung ako sa iyo ay mag-quit ka na sa pagiging Demon Slayer dagdag pa niya. Ang isang taong katulad daw niya na hindi alam gamitin ang breathing technique ay walang karapatan para tawagin ang kanyang sarili bilang isang swordsman dagdag pa niya pagkatapos ito ay umalis na. Pinigilan niya ito at sinabi na palagi daw na gusto niyang magpaliwanag dito ngunit palagi daw niya itong hindi pinapansin sabi pa niya, ngunit sinagot lang siya nito na wala daw itong pakialam sa kanya. Sinabi niya dito na gusto daw talaga niya itong makausap sa kahit anong paraan pagkatapos ay sinabi nito na kumain pa daw siya ng demonyo para lamang umabot sa puntong ito. Galit na lumingon si Shinazegawa sa kanya at sinabi na kung tama daw ba ang narinig niya na kumain daw siya ng isang demonyo. Pagkatapos ay bigla itong nawala at dito ay mabilis na tumakbo si Tanjiro sa direksyon ni Genya at dito ay ipinakita na sinalakay niya ito ngunit mabilis din naman itong nailigtas ni Tanjiro. Dito ay ipinakita na nag-uusap ang mga corp member tungkol sa kanilang training nang bigla silang nagulat dahil may lumipad mula sa loob at nasira ang pintuan. Nagpanik naman sila Zenitsu at sinabi nito sa mga corp member na magmadali daw sila at magpanggap na kunwari ay mga nakahiga at walang malay. Pagtingin niya ay nakita niya si Tanjiro at sinabi na kung ano daw ba ang ginagawa nito dahil sigurado daw napapatayin siya ni Shinazegawa dahil sinira niya ang pintuan nito. Pagkatapos ay ipinakita ito na galit na lumabas mula sa loob pagkatapos ay muling ipinakita si Zenitsu na nagpanik at sinabi niya na sigurado daw na hindi maganda ang magiging resulta ng mga mangyayari. Dito ay tinanong siya ni Tanjiro kung ano daw ba ang ginagawa nito sa kanyang kapatid bakit gusto daw niya itong patayin. Sinagot naman siya nito na ang pagpatay daw dito ay madali lamang ngunit ito daw ay labag sa batas ng corp rule. Gagawin lang daw niya dito ay pupuruhan lang daw niya ito at sisiguraduhin niya na hindi na ito makaka-recover ngunit magkaganoon pa man ay papatawarin daw niya ito kung ngayon daw mismo ay mag-quit na ito bilang corp member sabi pa niya. Sinabihan naman niya ito na wala daw siyang karapatan para pigilan ito sa kung ano man ang gusto at desisyon niya. Sinabi daw niya kanina na total ay hindi naman daw niya ito kinikilala bilang kanyang kapatid ay hayaan na lang niya ito sa gusto niya at huwag ng pakialaman. Kung sa tingin daw niya ay wala itong talento ay wala na siyang pakialam doon dahil meron siyang sarili niyang paraan para ipakita sa lahat na karapat dapat din siya. Tutal sinabi niya na hindi na niya ito kapatid simula ngayon ay hindi na daw niya ito hahayaan na pakialaman pa niya ito. Sinabi pa niya na kung hindi daw dahil sa tulong ni Genya ay hindi daw nila matatalo ang nakalaban nila na taga-upper rank at hindi na daw niya ito papayagan na saktan pa niya ito matapang na sabi pa niya. Tinanong lang siya nito kung tapos na daw ba ito na magsalita pagkatapos ay sinabi sa kanya na kung ganoon daw ay siya muna ang una niyang pupuruhan para hindi na ito tuluyan pang makarecover sabi pa niya. Pagkatapos ay mabilis niya itong sinalakay at nagpakawala ito ng malakas na suntok sa kanyang tiyan. Nagulat naman siya dahil nagawa nitong mablock ang pinakawalan nitong suntok at dito ay gumawa siya ng counter-attack at ito ay tinamaan sa kanyang leeg. Dito ay ipinakita na nagulat silang lahat at sinabi na katapusan na daw talaga nila at dito ay sinabihan siya ni Tanjiro na lumayo na daw sila kasama si Genya. Sinabihan naman niya ito na tanga daw talaga ito at dapat daw ay gumagamit ito ng mga tamang paraan ng senyales dagdag pa niya. Pagkatapos ay nagpakawala ito ng malakas na pagsipa ngunit ito naman ay kanyang naiwasan ngunit magkaganoon pa man ay nagawa pa din siya nito na masugatin kahit hindi siya nito direktang natamaan. Sinabihan siya nito na mabilis na daw ang reflexes nito at dahil daw gusto na nitong mauna na mamatay ay pagbibigyan daw niya ito sa kanyang gusto dagdag pa niya. Sa eksenang ito ay hinila ni Zenitsu ang kamay ni Genya at sinabi na mas mabuti na tumakas na daw sila bago pa sila nito tuluyang mapatay. Dahil ang kapatid daw nito ay wala na sa katinoan at dito ay sinuntok niya ito at sinabi na wag daw niyang iniinsulto ang kanyang kapatid. Ang pangyayari na iyon ay nagdulot ng malaking kaguluhan para sa lahat at ang mga ito ay nagsumikap para lamang mapigilan ang nagwawala na si Shinazegawa. Ang kaguluhan na naganap ay nagdulot ng hindi magandang epekto at ang training niya sa Wind Hashira ay nasuspended at nakatanggap din siya ng order na hanggat maaari ay huwag daw muna siyang lumapit dito. Sinabi pa niya na kahit natapos na ang kaguluhan na iyon ay hindi pa din daw niyang nagawa na pag-ayusin ang dalawang magkapatid dagdag pa niya.
Sa eksenang ito ay ipinakita na naglalakad silang dalawa at sinabi niya na pasensya na daw dahil hindi daw niya inaakala na haantong sa ganoon ang kaguluhan na nangyari. Sinabihan naman siya nito na magkaganoon pa man daw ay humahanga ito sa kanya dahil nagawa pa din niya na makipagsabayan sa isang Windhasira bagay na hindi daw niya kayang gawin. Pagkatapos ay bigla na lang itong sumigaw at galit na isinigaw na kanina pa daw sila naglalakad at kung bakit daw kasi sa itaas pa ng bundok ang training camp ng Stone Hashira sigaw pa nito. Sa eksenang ito ay ipinakita na nakarating na sila sa itaas ng bundok at dito ay nakita nila ang isang waterfalls. Sinabi niya na mayroon daw tao na nandoon at pagtingin nila ay nakita nila dito si Inosuke at ang iba pa na nag-training sa ilalim ng waterfalls at sila ay labis na nagulat sa proseso ng training na ito. Sa pagtatapos ng episode na ito ay nakarinig sila ng boses at sinasabi nito na kapag nalinas mo ang iyong puso at naging malinaw ang iyong pag-iisip kahit pa ang pinakamainit na apoy ay magiging malamig at paglingon nila ay nakita nila ang Stone Hashira at sinabi nito na welcome daw sa kanyang training ground. Sa pagsisimula ng episode 6 ay sinabi ng Stone Hashira na mahalaga daw ang balanse ng katawan gamit ang malakas na mga paa at balakang. Dahil magagawa mo ng accurate ang iyong mga pagsalakay at magiging solid ang iyong depensa dagdag pa niya. Magsisimula ang inyong training sa waterfalls at dapat ay magawa daw nila na makatagal dito. Pangalawa ay kailangan nila na buhatin ang 3 malalaking troso at ang pangatlo ay kailangan na maitulak nila ang malaking bato sa isang direksyon. Hindi na daw nila gagawin ang nakita nila kanina noong nakita nila ito na nakaupo sa ilalim ng apoy dahil iyon daw ay lubhang delikado dagdag pa nito. Sinabi naman ni Tanjiro na si Zenitsu ay nahimatay daw at sinabi naman nito na dalhin daw niya ito sa ilog para mahimasmasan. Ginawa naman niya ang sinabi nito at pagkatapos ay ipinakita na napasigaw ito dahil sobrang lamig daw ng tubig at mamamatay daw siya kapag ipinagpatuloy daw niya ito. Sinabi pa niya na ang mga laman loob daw niya ay nagrereklamo dahil sa sobrang lamig at kailangan na daw niyang makapunta sa lupa dagdag pa niya. Pagdating niya sa lupa ay hindi pa daw nawawala ang lamig at talagang mamamatay na daw siya sabi pa niya. Paglingon niya ay nakita niya ang ibang mga corp member at ang mga ito ay nakayakap sa mga bato at dito ay binati siya ng isa at sinabi na kamusta na daw silang dalawa at matagal na din noong huli silang nagkita sabi pa niya. Pagkatapos ay mabilis siyang tumakbo sa bato at niyakap din niya ito ng mahigpit at dito ay nasabi niya na mainit daw ang bato na ito at sinabi pa niya na para daw siyang nakayakap sa mga bisig ng kanyang ina umiiyak pa nitong sinabi. Pagkatapos ay ipinakita si Tanjiro habang muling sinubukan na magtungo sa waterfalls at dito ay nasabi din niya na ang training daw sa ganito kalamig na tubig ay brutal. Dito ay nakita niya si Inosuke kasama ang isang corp member at ipinakita na biglang umalis ang isa dahil daw hindi na niya makakaya ang sobrang lamig. Humanga naman siya sa kanyang kaibigan dahil ginagawa daw niya ang lahat para sa kanyang training sabi pa niya. Pagkatapos ay nanglalapitin na niya sana ito ay bigla niyang sinabi na parang may kakaiba daw sa kaibigan niya. Bigla niya itong kinuha at inalis sa waterfalls at inihiga sa lupa at dito ay nakita niya na ito pala ay nawalan na ng malay. Ang akala niya na matibay na ito dahil tumagal ito sa lamig ngunit hindi din pala at naiyak na lang siya nang nakita niya na nagkaroon na ito ng malay tao. Sa eksenang ito ay ipinakita na nasa waterfall siya at sinabi niya na kailangan niyang sabihin ng paulit-ulit ang salitang Nimbutsu at sinabi naman ng isang member na tama daw iyon dahil pala tandaan din daw ito kung siya daw ba ay may malay tao pa o wala na dagdag pa niya. Dito ay sinabi niya na kailangan niyang mag-focus at gawin ang lahat ng kanyang makakaya pagkatapos ay ipinakita na nilalamig na siya habang paulit-ulit na sinasabi ang salitang Nimbutsu. Lumipat ang eksena habang silang dalawa ay nakayakap na din sa mga bato at dito ay sinabi niya na ang hagupit daw ng tubig galing sa itaas ay nagbibigay ng malakas na pressure at kapag hindi naman daw siya gumalaw ang leeg naman daw niya ay parang mababali dahil sa impact at lamig. Pinuri naman siya ng corp member dahil sa unang pagsubok niya pa lang daw ay nagawa niya agad samantalang siya daw ay inabot pa ng hanggang gabi sa kanyang unang araw para lang magawa iyon sabi pa niya. 10 araw na daw siyang nandito ngunit nasa waterfalls pa din daw siya at hanggang ngayon daw ay hindi pa niya ito na ma-master dagdag pa niya.
Dito ay ipinakita na nag-uusap sila habang kumakain at dito ay nasabi ni Inosuke na nakakamangha daw talaga ang lalaking may hawak palagi ng rosaryo. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Tanjiro na iyon daw ay ang Stone Hashira at ang pangalan daw nito ay si Himejima at huwag daw niya ito bigyan ng kakaibang palayaw. Pagkatapos ay sinabihan siya ng isang corp member na sulit daw ang pagkain nito ng isda dahil pati ang tinik nito ay kinakain niya. Sinagot naman niya ito na dahil daw na masarap daw ang pag-ihaw dito kaya pati tinik ay masarap pagkatapos ay muli itong kumuha pa ng isa at sinabihan naman siya ng corp member na pang-10 na daw niya ito. Dito ay sinabi niya kay Tanjiro na walang duda daw na sa lahat ng mga Hashira ay ang Stone Hashira ang pinakamalakas sa lahat. Sinagot naman siya nito na parehas daw sila ng iniisip tungkol dito at pagkatapos ay sinabi niya na para sa kanya siya daw ang pinakakakaiba sa lahat ng Hashira dagdag pa nito. Sinabi pa nito na kung ang natatanging marka daw ba kaya ay nagpakita na daw ba dito at sinagot naman siya nito kung magkaganoon man daw ay hindi na daw siya magtataka tungkol doon. Sinabi naman ng mga corp member na may mga bagay daw talaga na hindi nila maunawaan sa pag-uusap ng mga ito at sinabi naman ng isa na ganoon daw talaga dahil nasa ibang level na daw ang mga ito dahil nga sa tinalo ng mga ito ang nasa upper rank. Dito ay sinabi naman ni Zenitsu na hindi daw ito naniniwala na ito daw ang pinakamalakas sa lahat ng Hashira at makikipagpustahan daw ito na hindi niya maitutulak ang malaking bato. Pagkatapos ay sinabi nito na talagang masaya lang daw ito na binubuli ang mga bagong dating na katulad nila dagdag pa niya. Sinagot naman siya nito na mali daw ito sa mga sinabi niya tungkol dito at sinabi na kayang-kaya daw iyon maitulak ng Stone Hashira at sa palagay daw niya ay kakayanin din ito kahit ang mas malaki pa doon. Pagkatapos ay sinabihan lang siya nito na kung pinapaniwalaan daw ba talaga niya ang mga sinabi niya at pagkatapos ay ipinakita ang Stone Hashira habang itinutulak ang mas malaki pa na bato at dito ay ipinakita na nagulat si Zenitsu sa ginawa nito. Pati ang ibang mga corp member ay nagulat sa kanilang nakita dahil doble pa ang laki nito kumpara sa mga bato na ipinapatulak nito sa kanila. Sinabi naman ni Tanjiro na kahanga-hanga daw talaga ito at gusto din daw niya na maging kasing lakas daw niya ito. Sinabihan naman siya ni Zenitsu na kung matino pa daw ba ang pag-iisip nito para tularan daw ito at sinabi pa niya na ang Stone Hashira daw ay wala na sa katinoan mag-isip dagdag pa nito. Sasagot pa sana siya ngunit pinigilan siya nito at sinabi na malaki daw ang pagkakaiba nila dahil sa height pa lang ay malaki daw iyon at siya naman daw ay para lang daw duwende. Dito ay ipinakita si Inosuke at sinabi niya na magsisimula na ulit siya at pagkatapos daw niya matapos ang sa waterfalls ay isusunod daw agad nito ang pagtulak sa malaking bato. Pagkatapos ay sinabi naman ni Zenitsu na kung bakit daw masyado silang positive mag-isip at ang isang katulad daw niya ay parang walang puwang dito dagdag pa niya. Pagkatapos ay ipinakita silang dalawa na sabay na nag-training sa waterfalls habang paulit-ulit na binabanggit ang salitang Nimbutsu. Pagkatapos ay ipinakita si Zenitsu na tinangay ng malakas na alon ng ilog at ito naman ay kanyang hinabol para tulungan at pagkatapos ay bumalik silang muli sa waterfalls at matagumpay na nila itong natapos. Pagkatapos ay ipinakita na ginawa niya ang pangalawang training at sa eksenang ito ay ipinakita na nagawa na niyang mabuhat ang mabigat na troso at sinabi niya na sa wakas ay magpapatuloy na siya sa panghuling training niya. Sa eksenang ito ay ipinakita ang Demon Upper Rank 4 na nagmo-monitor sa bawat galaw ng mga tao at ng mga Demon Slayer Corp. Sinabi niya na nalocate na niya ang halos 60% ng kabuuan ng lugar kung papaano ang rotation ng mga gawain ng bawat isa. Ngunit magkaganoon pa man ay hindi pa din daw niya matukoy ang lokasyon ng kinaroroonan ng babaeng kayang humarap sa liwanag ng araw dagdag pa nito. Pagkatapos ay ipinakita si Muzan at sinabi na magaling daw ang kanyang ginagawa at ipagpatuloy lang daw niya ang pag-monitor sa mga ito sabi pa niya. Pagkatapos ay itinuro niya sa mapa na hawak niya ang isang lokasyon at sinabi niya na i-monitor daw niya ang lugar na itinuro nito at ito naman ay kanyang ginawa. Dito ay ipinakita ang dalawang Demon Slayer na nagpapatrol at ang mga ito ay sinusundan ng mga alagad ng Upper Rank 4 at iniutos naman ni Muzan na sundan niya ang bawat isa sa mga ito at ito naman ay agad niyang ginawa. Sinabi ni Muzan na hindi magtatagal ay makikita din daw niya ang lokasyon nila Nezuko at Obayashiki sa tamang oras.
Sa eksenang ito ay ipinakita si Tanjiro habang sinusubukan niya na itulak ang malaking bato ngunit kahit na ano pa ang kanyang gawin ay hindi niya ito magawa o kahit na mapagalaw man lang at pagkatapos ay ipinakita na nasira ang kanyang suot na tsinelas. Dito ay ipinakita na binati niya ang ibang mga corp member at tinanong niya ang mga ito kung saan sila pupunta. Sinabi naman ng mga ito na bababa na daw sila ng bundok dahil hindi na daw nila kaya pang ipagpatuloy ang kanilang training. Nakakalungkot daw na dito pa sila sumuko sa pinakahuling Hashira, ngunit magkaganoon pa man ay mananatili pa din daw sila bilang kanilang mga backup. Sumagot naman siya at nagpasalamat sa mga ito at sinabi na naniniwala siya na magagawa nila na manalo sa laban dahil mas makakapag-focus daw sila at walang masyadong magiging alalahanin kung nasa likod lang daw sila dagdag pa niya. Sumagot naman ang mga ito na gagawin daw nila ang kanilang magagawa sa abot ng kanilang makakaya kahit na nasa likod lamang sila at pagkatapos ay nagpaalam na sila na aalis na. Sa eksenang ito ay ipinakita na naghanda siya ng kanilang makakain kasama ang ibang natirang corp member at sinabi ng mga ito na kahit daw sa pagluto ay mahusay pa rin daw ito. Kinain nila ito at sinabi na talaga daw na masarap ang mga ginawa nito pagkatapos ay tinanong ng isang corp member ang ilang mga bagay tungkol sa mga kasalukuyang mga Hashira. Sumagot naman si Tanjiro na kung ano daw ba iyon ngunit hindi pa ito nakakapagpaliwanag ay sinabi na ng mga ito na kahit hindi naman na pala niya sabihin ay parang alam na nila ang isasagot nito. Dahil nga daw sa masyadong mabigat daw ang kanilang training dito sa Stone Hashira ay hindi daw nila masisisi ang ilang mga kasamahan nila na nag-back out sabi pa nito. Pagkatapos ay sinabi ng isa na tignan ninyo si Zenitsu na nasira na daw ang kanyang fighting spirit dahil sa iba't ibang paraan ng mga Hashira sa kanilang mga training. Muling ipinakita na masaya silang kumain at muli ay pinuri nila ang mga ginawa nito at sinabi na mahusay daw talaga ito sa pagluto ng kanin. Sinagot naman niya ang mga ito na dahil siya daw ay anak ng isang charcoal burner kaya ang pagluluto daw para sa kanya ay dapat na tamang-tama lamang ang init ng apoy dagdag pa niya. Ang pag-grill ng onigiris ay masarap din daw pagkatapos ay sinabi ni Inosuke na mukha daw talaga itong masarap. Pagkatapos ng maluto na ito ay sinabi niya na kumain na daw sila at dito ay muling ipinakita na nasarapan ang mga ito at ang iba ay napaiyak pa at sinabi na talagang napakasarap daw ng ginawa niya. Ipinakita na naalaala niya ang mga panahon na masaya at magkakasama pa sila at sabay-sabay na kumakain kasama ang kanyang pamilya. Sa eksenang ito ay muling ipinakita na sinubukan ni Tanjiro na itulak ang malaking bato ngunit ang resulta ay katulad ng mga nauna na hindi man lang niya ito kahit mapagalaw man lang. Inisip niyang mabuti kung ano daw ba ang dapat niyang gawin dahil pang-anim na araw na daw niya ngunit hindi pa din daw niya ito mapagalaw man lang sabi pa niya. Kailangan daw niya na magmadali para magpalakas dahil hindi daw niya alam kung hanggang kailan mananahimik ang mga demonyo dagdag pa niya. Dahil kulang pa daw siya sa physical strength o kaya ay baka may ibang paraan pa para magamit niya ng tama ang breathing method. Ginagawa naman daw niya ang lahat ngunit hindi pa din daw niyang magawa na mapanatili ang kanyang marka sabi pa niya. Pagkatapos ay ipinakita na dumating si Genya at sinabi sa kanya na ang kanyang marka daw ay parang nagiging darker sabi pa nito. Pagkatapos ay ipinakita si Tanjiro na nagulat sa biglang pagdating nito at sinabi niya na nag-alala daw ito sa kanya dahil sa huling insidente na nangyari. Sinagot naman siya nito na siya daw ngayon ay kasalukuyang naka-house arrest at siya ay nasa ilalim ng pagdidisiplina ng Stone Hashira. Kahit na siya ay sinabihan na noon na huwag makipagkita sa kanyang kapatid ay ginawa pa din niya kaya ang lahat ay humantong sa ganitong sitwasyon dagdag pa niya. Humingi din siya na patawad kay Tanjiro dahil nadamay daw ito sa kaguluhan at nagpasalamat na din siya dahil sa pagprotekta niya sa kanya. Sumagot lang siya na wag na daw niyang isipin ang tungkol doon at pagkatapos ay muli niyang sinabi ang tungkol sa kanyang marka na nagiging darker na. Sinabi naman niya na hindi na daw niya ito masyadong napapansin dahil sa mga training at sumagot naman ito na hindi daw talaga agad iyon mapapansin kahit ng mga kasama niya dahil araw-araw silang magkakasama. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung mayroon daw ba itong salamin at sumagot naman siya na wala daw at muli ay sinabi nito na ipapahiram na lang daw niya ang sa kanya. Sinabi niya na ang training na daw pala niya ngayon ay ang itulak na ang malaking bato na ito at sumagot naman siya ng oo pagkatapos ay sinabi niya na iyon na din daw ang kanyang training ngayon.
Tinanong siya ni Tanjiro kung nagawa daw ba niya ito na may tulak at sinagot naman siya nito ng oo pero konti lang daw. Tinanong niya ito kung ginagawa daw ba nila ang repetitive action ngunit batay daw sa reaksyon nito ay malamang na hindi daw. Dahil daw ang Stone Hashira ay hindi magaling pagdating sa pagpapaliwanag kaya kailangan na tignan at pag-aralan lang daw nila kung ano ang mga ginagawa nito. Ang taasan ng konsentrasyon hanggang sa sukdulan na dapat mong isagawa ng advance ang paunang natukoy na pagkilos dagdag pa nito. Pagkatapos ay ipinakita na nagpaalam na ito at sinabi sa kanya na huwag daw niya masyadong puwersahin ang kanyang sarili. Magkaganoon pa man kahit pa sinabi daw niya iyon ay sigurado daw na hindi niya iyon susundin dagdag pa niya. Pagkatapos ay muli niyang sinubukan na itulak ito at sinabi niya na isipin lang daw niya ang lahat ng mga sinabi ni Genya. Gawin lang daw niya iyon at ang lahat ng kanyang mga senses ay magbubukas. According daw sa Stone Hashira na kahit hindi pa siya marunong gumamit ng breathing technique kapag ginawa mo ang repetitive action ay magagawa mo na mapagalaw ang bato. Pagkatapos ay sinimulan niya na itulak ito gamit ang kanyang buong lakas at sinabi niya na para mapalabas daw ang buong lakas ay iniisip nila ang lahat ng galit at masasakit na nangyari sa kanila at dito ay ipinakita na napagalaw niya ito ng kaunti ngunit hindi niya ito napansin. Tinawag siya ng ibang corp member at sinabi na magpahinga na daw dahil hapunan na at inaantay daw ng mga ito ang kanyang masarap na mga luto. Sa eksenang ito ay ipinakita na habang nag-aasikaso si Tanjiro ng kanilang makakain ay dumating si Genya at sinabi nito na tutulungan daw niya ito. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung nagawa daw ba niya ng maayos ang repetitive action at sinagot naman siya nito na sa ngayon daw ay hindi pa. Sinabi din niya na ibang-iba daw pala ito kumpara sa paggamit ng total concentration dahil parang kailangan na pumukaw ka ng iyong emosyon. Tinanong niya ito kung tuwing kailan daw ba mas malakas ang kanyang emosyon pagkatapos ay panandalian siyang natahimik. Dito ay humingi sa kanya ng pasensya si Genya dahil baka daw sa tanong niyang iyon ay may nakakalungkot itong naalaala. Sumagot naman siya na wag daw niyang isipin iyon at muli ay sinabi sa kanya ni Genya na ito daw ay naniniwala sa kakayahan niya at ito daw ay kanyang magagawa. Kinaumagahan ay muling ipinakita si Tanjiro at sinabi niya sa kanyang isip na kailangan lang niya na buksan ang kanyang mga senses para magawa niya ng maayos ang repetitive action. Pagkatapos ay iniisip niya ang kanyang pamilya at kasunod ang mga sinabi sa kanya noon ni Rengoku pagkatapos ay ipinakita na buong konsentrasyon niyang itinulak ang bato at ito ay napagalaw niya. Dito ay ipinakita na dumating sila Inosuke at Zenitsu at sinabi na ang aga naman daw mag-training ni Tanjiro pagkatapos ay sinabi pa nito na hindi daw ba ito nauubusan ng stamina mula pa kahapon ay sinusubukan na niya itong itulak. Muli siyang nag-concentrate na gamitin ang kanyang buong lakas at mag-focus sa kanyang repetitive action. Pagkatapos ay muli niyang inisip ang kanyang mga mahal sa buhay at ang mga huling sinabi ni Rengoku at pagkatapos ay ipinakita na nag-iba ang kanyang marka at ang liwanag sa kanyang katawan ay dahan-dahan nang lumabas. Pagkatapos ay nagawa niya itong mapagalaw at dito ay ipinakita na nagulat ng husto sila Zenitsu at sinabi na totoo daw ba itong kanilang nakikita na naitulak niya ito kung ganoon isa daw talaga siyang halimaw sabi pa nito. Sa pagtatapos ng episode na ito ay ipinakita si Muzan habang tinatanong ang kanyang sarili na kung ano daw kaya ang pinaplano ng mga ito at kung ano daw ba ang dapat niyang gawin.